Magandang araw mga kababayan natin dito sa Jeddah at sa angmang panig ng ating mundo. Welcome sa third edition ng live podcast dito sa Jeddah PCG kung saan pag-uusapan natin ang mga mahahalagang impormasyon na kaugnay sa ating mga kababayan overseas. Ako po ang inyong host again, Vice Consul Crystal Rabanal, at ngayong episode pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic at yan ay ang OWA at ang kanilang mga serbisyo. Sasagutin po natin this afternoon yung inyong mga katanungan tungkol sa OWA at sa kanilang mga services. And we're very lucky to have a special guest who will help us understand everything about OWA. So maraming salamat po. Kasama natin ngayon si Welfare Officer Richard Senieres ng OWA Jeddah. And siya po ay may malawak na karanasan tungkol sa OWA services, having been with OWA for 16 years this January. And before his posting here sa Jeddah, siya po ay na-assign sa Riyadh and then sa Kuwait bago po siya napunta dito sa atin sa Jeddah. And welcome po, good afternoon Sir Richard, at maraming salamat sa paglalaan ng oras para sa ating mga kababayan this afternoon. Magandang hapon sa iyo, Vice Crystal. And magandang hapon sa ating mga tagapagpakinig sa buong Saudi Arabia at saan mang lupanik ng mundo. At mula sa north hanggang sa south ng Saudi Arabia, nasakop natin dito sa western region, Vice, no? Ang lawak, nasa gitna tayo. Sa northern side, ito po yung Tabuk, hanggang sa Jizan ng province. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit si Mr. Richard Senieres, inyong Welfare Officer ng Overseas Workers Welfare Administration. Thank you, sir. So siguro before natin talakayin yung mga services ng OWA, para sa mga hindi pa masyadong familiar na mga nanonood natin ngayon, ano ba yung OWA at ano yung main mission? Bakit ba na-create itong OWA? Okay. Ang OWA, sa mga hindi pa masyadong familiar, ang ibig sabihin ng OWA, OWWA, Overseas Workers Welfare Administration. Yan po ay isang government agency na ang mandato ay bumuo at magpatupad ng mga programang welfare and services upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga OFWs. Vice, linawin ko lang, yung welfare programs and services, hindi lang ito limitado sa pinansyal. Ito ay pangkalahatang proteksyon ng ating OFWs at hindi lang ito nagsisimula ito mula pa ng pre-departure or bago pa man umalis, hanggang dumating po siya sa bansang pinaroroonan niya, at hanggang nakauwi ito sa bansa natin Pilipinas ulit. So, pre-departure, on-site, hanggang sa return or repatriation. And sino naman po yung mga eligible na maging OWA member? Ang eligible ng maging OWA members, lahat po ng OFWs ay eligible OWA member. Okay? Yan po ay, ibig sabihin OFWs, Overseas Filipino Workers. Nagtatrabaho, may kontrata. Vice, hindi kasama dito yung mga dependents, turista at estudyante. Yun lang po lilinawin natin. Although hindi po siya applicable dito sa Saudi kasi yung mga ating mga mostly immigrants ay nasa US. Pero kung immigrants ba, paano yun? Pwede rin ba silang mag-member ng OWA? Sa panibagong mandaan natin na policy or ginawa ng ating opisina, yung mga workers overseas, may depende kasi yan. Siyempre, dinedefine natin yung OFWs. So, ang natin sa ngayon, medyo nag-adjust tayo. Basta po kayo ay may kontrata, nagtatrabaho, may katunayan na nagtatrabaho at gustong maging miyembro ng OWA, maaari po kayong mag-enroll bilang miyembro ng ating Overseas Workers Welfare Administration. And mandatory po ba
para sa lahat ng OFW yung OWA membership? Kailangan ba maging OWA member ka? Lahat ng mga OFWs na paalis ng bansa, lahat ng mga nandito na at the same time. Sa mga paalis, obligado po, mandatory po talaga siya, Vice. Kasi sinisiguro ng OWA o ng gobyerno natin as a whole na ang Pilipinong may kontratang 2 taon, madalas naman tayo 2 taon dito, Vice, pag nagtatrabaho mga OFWs natin, ay protektado sila sa span na yan. Kaya obligadong magbayad ang mga agencies or employers ng mga membership nila sa OWA bago sila umalis ng Pilipinas. Para naman sa mga nagbabakasyon kasi, Vice, minsan kasi umuwi sila after ng kontrata. Pagbalik nila, nakakalimutan nila yung OWA membership nila. So, minsan yung iba, nakakabalik ng bansa na hindi nakapag-miyembro ng nakakapag-renew ng kanilang membership. Pero opo, mandatory siya bago kayo umalis ng Pilipinas. And for those who are OWA members, ano naman po yung mga core services available? Yung sa mga Members ng ating OWA. Okay. Mga core services ng ating OWA. Okay. Inuulit ko, guys, yung OWA natin ay hindi lang po ito limitado sa financial. Ito ay sa pangkalahatang proteksyon ng ating OFWs. So, kung hihimayin natin, kung pupunta tayo sa financial na aspeto, maraming programa si OWA. Tulad ng halimbawa ng Worker Welfare Assistance Program, na hindi sakop ito ng MedPlus, yung sa medical na pangangailangan ng ating mga OFWs. Minsan, meron tayong mga nagkakasakit kasi na kabayan na hindi naman masyadong hindi dreaded diseases covered. Tulad ng example na lang dito, Vice, yung mga naoperahan na sa bato, sa abdo, kung ano man yung mga seryoso pero hindi siya dreaded. Minsan nakakatanggap sila sa ating regional welfare offices ng financial assistance. Minimum po yan up to coverage po yan ng 20,000 sa workers welfare Pesos assistance po ito. program. Sa piso po yun. Meron tayong MedPlus. Ito po yung ating medical assistance program na ang coverage ay up to 50,000 pesos. Ito yung mga dreaded diseases na yung mga malubhang sakit tulad ng cancer, mga dialysis case natin ng workers, yan, nakakatanggap po sila ng mga ganong coverage up to 50,000. Meron pa tayong mga ibang, marami tayong mga financial assistance na binibigay. Yung WAP nga lang natin, kahit mga disasters, minsan na nako-cover na rin ng ating OWA para sa mga pamilya. At regarding sa mga pagdating dito sa post, sa Jededivice, na kung napapansin niyo may lumalapit din sa amin dito. Mga gamot, minsan nangihingi sila, tulong financial na pagpapacheck up, yung mga lalo na yung mga wala ng mga ikama, wala ng mga undocumented, or mga irregular, hindi naman undocumented kundi irregular workers natin. Minsan wala silang pampacheck up, nako-cover na rin natin yung pa-check up at the same time, yung gamot na kailangan bilhin, binibigyan natin yan. At sa aspetong legal, lahat naman ng documentation processes, yung pambayad ng mga copies, everything, pagbayad sa mga pagpa-file. Minsan meron din pong coverage ng financial assistance yung gano'n ng OWA. Ilang beses po, like nabanggit niyo po, meron tayong 50,000 para doon sa MedPlus, tama po ba? Yes, sir. Ilang beses silang pwedeng mag-avail? Yan po ay one-time program ng ating OWA. For example, pag dreaded naman kasi, syempre, isang beses ka lang naman talagang magkakasakit ng ganyan. So, pwede nilang i-avail. One-time cash assistance po ng OWA yan. Diretso po yan mabibigay up to maximum of 50,000. That's a one-time program. And available po ito para sa OWA member. Paano naman po yung pamilya nila? Meron ba kayong coverage for dependents or beneficiaries? Ang OWA, Vice, although ang malino naman sa mandato namin na proteksyon ng OFWs at ng kanilang mga pamilya. Subalit pagdating sa mga specific programs and policies na programs, mas nakapokus, nakatuon tayo sa mga OFWs. Meron mang mga coverage based on the dependents family sa Pilipinas, pero yun po yung mga ibang aspeto tulad ng mga livelihood training skills at mga programs.
yun po ang pwedeng na inaan ng OWA para sa family. Yung mga educational programs, scholarships, yun yung mga naabil ng mga dependents ng mga OWA. Pero pagdating sa core services, like yung welfare at saka yung nabanggit ninyo kanina, yung MedPlus, ito ay available lang sa member mismo, sa OFW. Okay po. And nabanggit nyo din kanina na maliban sa financial assistance, meron pa kayong ibang mga welfare assistance. Dito po sa atin sa Jeddah, yung isa sa mga binibigay na assistance or kailangan na assistance ng ating mga OFWs, yung repatriation. Meron din po ba kayong tulong pagdating sa repatriation? Vice, isa sa mandato ng OWA ay repatriation. Ang OWA mismo dito sa Jeddah, kahit saan pang bansa naman na may OWA tayo, kami mismo ang umaasikaso, tumutulong na maaasikaso ang kanilang mga pagpapauwi sa Pilipinas. Tulad ng example ng mga distress workers natin dito na umuwi, umaalis sa mga employers, nawalan ng mga ikama, hindi na rin yun ng mga employers. Yung mga distress workers natin, lahat yan, inaayos ng ating kawani, ng ating OWA para sila ay makauwi hanggang mabigyan sila ng final exit visa. At patungkol naman sa ticket, ini-exhaust muna ng ating OWA. Siyempre, ang programang ito ay ano naman yan, kailangan ma-exhaust muna natin yung agency, yung employer, o kung sino mga ibang parties involved para dito sa pagpapauwi. Kung talagang wala na tayong makuha na ng financial ng ticket na yan, automatic po kino-cover ng OWA natin yung ticket hanggang makauwi sa kanilang bansa. And nabanggit nyo din po na hindi lang dito sa Jeddah, meron din tayong OWA sa iba't ibang bansa pa. So, na-post na po kayo sa Riyadh. So, may OWA tayo sa Riyadh. And nabanggit din ninyo na na-post kayo sa Kuwait. Meron din sa Kuwait. Ilang OWA offices po ba overseas sa kabuuan? Sa ngayon, Vice, ang bilang namin, yung huli kong namin, may mga bagong post kasi binuksan ngayon, Vice, no? Pero yung huling bilang namin, nasa 32 posts po tayo. 32 posts. Overseas posts po yan. Saan yung pinakamarami po? Anong region? Pinakamarami talaga na sa abroad, na nakikita na number 1 po yung Saudi Arabia. Kung pangalawa po yung area ng Hong Kong, ang dami po doon natin mga kabayan. Pero marami po mga overseas Filipino workers talaga nandito sa iba sa Middle East. Silangan po talaga. So dito yung concentration ng mga OWA offices natin sa Middle East. Yes, but kung napansin mo, 3 overseas posts meron ng OWA dito. Meron tayo sa Riyadh, meron tayong sa Al-Kubar, meron tayo dito sa Jeddah. So Saudi pa lang 3 na agad, Saudi ano? pa lang, 3 na. Ibig sabihin, ganun kalawak, ganun karami, at ganun laki ang populasyon ng ating OFWs dito sa Saudi. And nabanggit nyo rin, sir, kanina na mula sa nandun ka pa lang sa Pilipinas hanggang ma-deploy ka abroad, hanggang makauwi ka sa Pilipinas, ay may mga tulong yung ating OWA sa ating mga OFWs. Kapag ka nauwi na po sa Pilipinas, ano po yung tulong na pwedeng makuha or ano yung mga serbisyo na binibigay ng OWA? Vice, minsan kasi natutuunan ng pansin ng gobyerno natin yung mga distress workers. Kasi madalas sila yung nakikitang biktima at talagang hindi pinalad sa abroad. Sa mga kababayan natin na distress workers na gustong mag-avail ng programa ng OWA, andito po, meron po kami mga reintegration programs. Tulad na lang mga halimbawa ng tinatawag nating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Maliit na halaga, nasa 20,000 po ang kanilang pwedeng i-cover para sa mga active OWA members natin. Hindi ho yan loan, bigayan, grant. Kailangan lang ninyong natural, may mga proseso, mag-aano tayo ng negosyo para talaga yan na kayo makapagsimula sa inyong mga buhay nang kayo ay nakauwi ng Pilipinas. Although meron din tayong mga miyembro kasi na nag-expire ang kanilang mga membership, meron pa rin pong binibigay na financial assistance o programa ang reintegration ng ating OWA. Pag-uwi ng Pilipinas, para sa mga gusto rin na ma-improve ang kanilang skills, meron din tayong upscaling na sa tulong ng ating full government approach through TESDA. Meron tayong ganun, Vice, na pwedeng itulong ng ating OWA sa Pilipinas.
And kung gusto nilang humingi ng tulong sa OWA pag uwi nila, paano po ba? May proseso po ba? May kailangan ba silang lapitan? Saan po sila pupunta? Guys, sa mga umuuwing kabayan natin, sa mga prosesong programang reintegration, marami naman nagpapahiram din ng pera si OWA at nagbibigay din ng mga financial na tulong pang negosyo nila tulad ng tulong puso at yung mga ating reintegration na services ng loans natin. Lalapitan po natin automatic by region kasi advice. Meron tayong 17 regions, so lahat yan ng regional offices. Lahat ng region may mga regional offices ang OWA. So lalapit po tayo sa ating mga regional welfare offices doon sa dyan sa Pilipinas. At doon po nila ibibigay lahat ng mga requirements, kung ano yung kailangan ninyong i-applyan, ano yung kailangan ninyong ibigay para ma-avail lahat ng programa ng OWA natin. And nabanggit nyo po, no, merong 17 regions and so meron ding 17 na regional offices yung OWA. Visayas area, puro mga, mga islands. Pagdating po ba sa halimbawa yung Mimaropa, so magkakahiwalay na islands ito, meron po bang mga sub-offices yung OWA? Yes. Kasi mahirap naman halimbawa yung sa amin, sa Palawan, ang usually yung regional office namin nasa Manila pa, so meron bang mga sub-offices na per province na pwede nilang lapitan and doon sila magsasubmit ng kanilang mga requirements? Yes, Vice. Meron, Vice. Bale, lahat ng mga lugar sa Pilipinas na may regional welfare office, meron din po mga satellite offices yan, Vice. Kung hindi man satellite offices, meron tayong mga welfare officers doon na pumupunta sa mga munisipyo at mga city government, local LGUs, tulad ng sabihin nating mga municipalities. May mga peso offices din kasi dyan, Vice, at mga officer tayo in charge na naka-table minsan sa mga municipality para tugunan yung mga welfare concern or mga gustong mag-avail ng mga programas ng OWA natin. Nabanggit niyo yung Palawan, sa Mimaropa sa Mimaropa na region kasi malawak talaga. Yung region 4A on 4B, sorry. 4B. Yung 4B natin ang main office nila kung tutuusin nasa Manila. Pero napakalawak ng kanilang pagtugon dahil lahat ng mga municipalities yan, may mga contacts, may assigned person dyan para tugunan yan. Sa Palawan, talagang may nakatoka dyan, Lahat ng mga peso offices, pag wala kang makitang OWA dyan, lumapit ka kay peso, automatic si peso, coordinated yan kay OWA kung ano yung kailangan tulong. So talagang tinatap natin lahat ng mga municipalities ang OWA, tinatap lahat yan para masigurong mabigyan ng tamang serbisyo ng ating mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. So hindi lang pala sa OWA office ka pwedeng lumapit kung gusto mong magtanong or mag-request or mag-avail ng mga services ng OWA. Sa munisipyo ninyo, pwede ka palang lumapit and may contact tayo doon na pwedeng mag-submit for us na requirements. Regular ang pagbisita ng mga OWA natin, ng mga officers sa mga municipalities natin at mga malalayong lugar sa Pilipinas. So hindi pala problema, sir, no? And dahil malawak yung coverage or yung scope ng mga offices ng satellite offices ang tawag ng ating OWA. And mabalik tayo dun, sir, sa OWA dito sa atin, sa Jeddah or sa mga OWA offices dito sa abroad. Kasi usually, ang OWA ay kasama dyan kasama nila sa opisina yung Migrant Workers Office. Gusto ko lang malaman, sir, ano ba yung relationship between Migrant Workers Office at ang ating OWA? Isang opisina lang po ba ito? O magkaiba po ba yung mga serbisyo na binibigay ng MWO at ng OWA? Pues medyo dito nagkakaroon ng confusion, ano ba yung Migrant Workers Office? Magkaiba nga ba ito si OWA? Vice, ang Migrant Workers Office ay siya po yung kinatawan. Siya yung counterpart ng Department of Migrant Workers.
dito sa Saudi Arabia. Para sa mga Philippine embassies natin, sa consulate, under 10 ng DFA. So, ang MWO ay under ng Department of Migrant Workers. Ang OWA po ay attached agency ng Department of Migrant Workers. Pagdating po sa abroad, supposedly ang tawag talaga sa amin sa abroad vice is Overseas Welfare Office. Kaso hindi namin masyadong ina-adapt kasi talagang kilala ng tawag sa amin ay OWA. OWA. Hindi OWO. Hindi na OWO. OWA. So, OWA ang ina-adapt pa rin namin, pero ang opisina ay Overseas Welfare Office. So, kung nagdalilito ang mga kabayan natin, anong mga relasyon namin ng MWO, opo, attached agency kasi kami, Vice. Ang head po ng aming opisina ay ang Labor Attaché. Direct supervision po kami ng Labor Attaché as a one DMW approach. Meron din kaming ganun. Maliban pa sa one country team approach natin, Vice. One DMW approach. So, ibig sabihin, iisa kami. Mother unit po ng OWA ang Department of Migrant Workers at the same time. So, sa Saudi Arabia, nakapaloob po si OWA sa Migrant Workers Sa Migrant Workers Office. So, yung mga serbisyo po ng OWA ay hindi siya separate sa services ng MWO. Tama po ba? Or mayroong separate services ang OWA, mayroon ding separate services ang MWO? Paano po ba yung hatian ng services ng MWO at ng OWA? Okay. Ang Migrant Workers Office, una-una, malinaw naman tayong as a one country team approach. Ang ating talagang mandato ay sa promotion and protection ng ating mga OFWs. Ganon din naman lahat yan. Ang sa MWO, sila ang unang-unang layer na naninigurong protection. Sila ang unang-unang nagbibigay protection sa ating mga OFWs sa pamamaraan ng kung saan sinisiguro nila na lehitimo at protektado sila sa mga job orders o sa mga trabahong binibigay ng mga employer dito sa Saudi Arabia. Sila kasi yung nag-aaproba at naniniguro talaga na talagang lehitimo ang mga negosyong ito. Pangalawa, nahahati ang trabaho at programa rin namin. Pero ano namin dyan, sila yung sa contract verification. At the same time, mula nung nabuo ang DMW natin ng 2021 at na-turn over ng Philippine Consulate at ng Philippine Embassy yung kanilang assistance to nationals noong 2022, nailipat na po sa MWO yung assistance to nationals sa mga legal hawak na rin po ng ating Migrant Workers Office yun. So sa mga ATN, assistance to nationals cases o ng mga workers natin dito sa ibang bansa. Si OWA, literal po na more on the welfare and labor concern, and at the same time yung repatriation na na rin po sa atin yan sa OWA. Yung sa MWO, nasasakupan din sa kanila yung mga medical assistance, especially yung mga kabayan natin na kailangan talagang madala sa hospital at ma-admit. Okay. Sakop na rin nila yun. So, and mother and child. Opo. Nabanggit ninyo yung medical assistance ng MWO. Kanina din, meron naman ding medical assistance through MedPlus ang OWA. Paano po yung ano nito? Paano natin siya hina-harmonize yung ating service pagdating sa medical assistance? Tama ba? Ito yung pagkakaintindi ko. So, correct me if I'm wrong, well off. Kapag lumapit kayo, meron kayong medical needs, pwede kayong tulungan ng ating Assistance to Nationals Unit ng ating MWO kung kailangan ninyong dalhin sa ospital or kailangan ninyo ng laboratory, etc. And tutulong ang OWA through MedPlus, financial assistance. Tama ba? Or may iba pa tayong harmonization ng services? Okay. Yung OWA, yung sinasabi nating MedPlus Vice, yun, parang grant na kasi yun sa kanila. Okay. Kahit naman hindi kayo, madalas kasi humihingi dito yung mga distress workers natin na wala na mga kama, wala na insurance, wala na yung mga employers na pwedeng tumugon sa kanilang medical na pangangailangan. Yes. Hindi yun yung coverage ng ating OWA na MedPlus. Yung OWA MedPlus natin, yun yung grant talaga ng mga active OWA members na kung sakaling sila ay nagkasakit
ng ganong matinding sakit, dreaded diseases, ay anytime pa din nilang i-claim doon sa Pilipinas. Doon sa Pilipinas. Sa po yung Pilipinas price. nakiklaim. Okay. Ang andito naman, yung sa MWO, yung kanilang mga medical assistants, yung magkaiba yung Vice. Yes. At ang tugon, paano kami nag-harmonize? Pag mga check-up, admissions, minsan, of course, covered ng ating MWO yan through their action funds. Ang OWA naman, sa oras na ito ay na-discharge, pauwi na ng Pilipinas, at minsan, kung hindi man pauwi pa, pero kailangan ng gamot, pwedeng tumulong si OWA para mabili yung mga gamot na yan. Okay? At ang ating sa ano naman, sa ating pagpauwi naman ng worker na yan, doon papasok ang OWA. So yung pamasahe na pauwi ng workers, whether kung ito man ito ay naka-stretcher ba, naka-wheelchair ba, kailangan ng escort, doon papasok ang OWA natin. Pero pagdating sa mga hospital bills, si MWO yan ba is through their action funds. So, medical repatriation, pwedeng kay OWA. Yes. Pero yung mga kailangang gawin at gastusin dito sa Saudi, habang nandito pa si worker, yun naman ay ibinibigay ng ating MWO. Tama? Yun naman ang servisyo nila, guys. Kumbaga, suma total, nagko-complement ang OWA at ang MWO dahil ang hangarin lang naman, ang hangarin ng ating namamahal na Secretary of DMW na si Attorney Hans Leo Kakdak ay magkaroon ng mas malaking tawag nito, mas malaking matatanggap na benepisyo Assistance. o assistance ng ating OFWs. Kasi may mga programang limitado lang kay OWA na kung saan pwedeng tugunan ng ating MWO o ng Department of Migrant Workers. So, mas marami, mas malaki ang natatanggap ng ating OFWs. Okay. So, linawin ko lang po, kung tama yung pagkakaintindi ko doon sa explanation ninyo. Pagdating sa assistance to nationals, ito ay sakop ng ating MWO. So, kasama dito yung legal assistance kung kailangan nila ng abogado or kung sila ay involved sa isang kaso, pwede silang tulungan ng ating MWO through the Assistance to Nationals Unit. Ganun din kung kailangan nila ng medical services, maaari rin silang i-assist ng ating ATN unit. Pero pagdating sa usapang repatriation, kung gusto na nilang umuwi or kung kailangan na silang iuwi sa Pilipinas, dyan papasok ang ating OWA. So yun yung madalas na hatian ng mga services ninyo. And pagdating naman po dun sa kung sino yung pwedeng tulungan ng OWA at sino yung papasok doon sa mga tutulungan ng ATN unit, meron po bang difference? Halimbawa, nagka-problema si worker sa kanyang trabaho and gusto niyang humingi ng tulong sa gobyerno at hindi niya alam or yung kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas, hindi alam kung saan lalapit. Example, violation ng contract. Saan po lalapit ang mga kamag-anak sa Pilipinas kapag nagsumbong itong kanilang kamag-anak na may mga contractual violation yung employer? Okay. Pagdating sa labor and welfare cases, Vice, sakop ng OWA natin yan. Maliban na lang kasi minsan komplikado yung kaso ng ating OFWs, no? Hindi lang ito nakatuon sa labor and welfare issues, mga contract violations. Minsan nadadagdagan pa yan ng pananakit, paggagahasa, mga ganong issues. Nahahati kami ng ATN doon, Assistance to National Unit ng MWO. Ang nire-resolve ng OWA natin pansamantala ay yung kanyang labor issues at saka welfare issues. Pero dahil meron siyang, kung in kaso mang may aspetong kriminal, inuuna muna natin yung criminal aspect, Vice. So, nire-refer ng ating OWA ang kaso muna sa Assistance to Nationals. Pag na-resolve na ng Assistance to Nationals yung issue, ay pwede nang pumasok si OWA regarding naman doon sa labor welfare case niya. So, nare-resolve yun hanggang mabigyan siya ng karampatang
bayad regarding sa salary man ito, at exit visa kung ito ay gusto na kailangan nang umuwi sa Pilipinas. So, yun yung hatian namin sa ngayon. At the same time, of course, ganun talaga. Pag-assist sa Nationals at ang OWA, may kanya-kanyang task at at the end of the day, nagtutulungan para matulungan yung ating kabayan natin, mga kabayan natin Opo. Pilipino. So in effect, parang walang difference, ano? Kung kahit saan ka lumapit, may tutulong sa'yo. Pag makalapit ang iyong mga kamag-anak sa OWA at kailangan ng tulong through our Assistance to Nationals Unit, ipapasa ng ating OWA sa ATN or sa MWO yung inyong problema para maresolba. At kung kailangan naman ng tulong ng OWA pero ang nalapitan ninyo, DMW sa Pilipinas, nandyan din pa rin yung OWA dahil magkasama kayo, magkatulong kayo sa pag-resolba ng mga problema ng ating mga OFW. Tama po, ano? So Tama, parang guys. walang difference. Kung tutusin, talagang kaakibat namin ng DMW. Kami, iisa naman talaga ang hangarin ng ating DMW at ng ating OWA sa ating Administrator POA kaunan at the same time, iisa lang ang hangarin natin na mga aksyonan, matulungan ang ating mga OFWs sa oras ng pangangailangan. Maaring may mga specific task kami ng MWO, pero sa oras ng pamilya o OFW ay tumawag sa amin, mapa-MWO, mapa-OWA man yan, iisa lang ang sentrong sagot, aksyon. Lahat kami aaksyon at tutugunan ang tulong ng ating mga kabayang OFWs. Ilan po ba kayo dito, sir, na welfare officers at mga manggagawa ng OWA dito sa Jeddah? Bas, imagine ang lawak ng ating coverage, Yes. ano? Maniwala kayo sa device, 3 welfare officer kami dito. At meron tayong 2 admin staff. So 5 lang yung organic natin. Oo. 5 taga-OWA ang nandito sa Jeddah. Galing sa Pilipinas yung organic yun. Although meron tayong mga local hires na nag-a-assist sa atin. So matotal na sa 15 local hires ako sa ngayon. At talagang masisipag ang ating mga miyembro at mga staff natin para tugunan ang buong nasasakupan natin sa Western Region. Gayunpaman, sinisikap ng ating OWA na talagang matulungan ang lahat ng nangangailangan. I can only imagine, no? Hindi lang tayo dito sa Jeddah. Jeddah pa lang, ang laki na, di ba? So, meron pa tayong ibang regions. Meron pa tayo sa South. Meron, andyan yung Abha, Oo. Kamis, Najran, Jizan. Ang Tapos, lawak nga, Vice, no? pupunta tayo sa Taif, Madina, Bisha, Albaha, hanggang sa taas. Sobrang lawak. So, paano niyo po tinutugunan yung mga problema na nilalapit sa atin ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa labas ng Jeddah? Oo. Sa totoo lang, ang hirap. Ako nga rin, na medyo na-amaze, na-overwhelm kami dito sa OWA, no? Sa buong Migrant Workers Office, sa lawak ng ating coverage. Pero Vice, ito naman ay isang whole country. Hindi lang naman si OWA, si MWO, andyan din naman kayo bilang ating kinatawan ng DFA, Department of Foreign Affairs, sa Philippine Consulate General. Tinatap natin lahat ng mga OFWs, mga natin, yung mga partners natin, mga grupo ng mga OFWs na hangarin din, mga advocates, ang hangarin din ay tumulong sa kapwa nating mga kabayan. Sa oras na may nare-report sa amin, Vice, talagang, although tinatriage natin yan, pinaprioritize natin kung ito ba urgent na kailangan puntahan agad. Walang duda, Vice, pagka ito ay kailangan kunin o puntahan, pinupuntahan talaga ng ating OWA yan at ng MWO. Tulad halimbawa na lang ng mga rape cases na napupunta tayo sa maabot tayo hanggang Jisan, hanggang Tabuk. Sa area ng malalayo, Abha, Kamis. Pinupuntahan talaga natin yan, Vice. Makuha lang ang taong yan, ma-pull out, matulungan. Pero hindi po natin tinuturn yung rescue talaga, Vice. Kasi ang rescue, hindi natin ini-encourage yan. Pag sinabi mong rescue kasi, dapat sa national government, tutawag ka talaga sa police. Sila lang ang authorized para mag-rescue. So tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa mga ahensya ng gobyerno ng Saudi Arabia pa rin. Pupunta tayo doon sa, for example, sa Abha.
pupunta tayo sa police station na pinakamalapit sa bahay ng OFW, ng employer ng OFWs. At nakikiusap din tayo na kung po pwede makuha kagad yung worker natin. So, ganun yung proseso, guys. Ang akala kasi ng mga kabayan natin, automatic, pag tinawag nila, "Sir, rescue po. Meron tayong mga kabayan na kailangan ng tulong." Eh, hindi alam ng mga kabayan natin na hindi ganun kadali ang rescue. Kaya lagi natin pinapaliwanag, kabayan, hindi natin masasabing rescue. Pero tutugunan agad-agad ng ating OWA o ng ating MWO ang inyong tulong na hinihingi. Pupuntahan natin yan, mahihingi tayo ng tulong sa gobyerno ng Saudi Arabia na makuha kaagad yung tao dun sa pamamahay at kinukuha na natin at the same time. At pinapaglaban, binibigyan ng mga legal assistance sa tulong ng MWO at the same time. So, ibig sabihin ganun kalawak. Pero pag ginusto mong tulungan na isang OFW na nangangailangan, Vice, talagang kaya naman. Kahit gaano kalawak. Pero yun nga lang, makikita mo talaga, ng trabaho natin, napaka-risky. Pero mahal mo trabaho mo, mahal natin ang mga kabayan natin ng OFWs. Ganun talaga. Ibigay natin ang lahat para sa kanila. And nabanggit mo, meron tayong mga advocates. These are members of our Filipino community na handang tumulong. Gaano kahalaga na meron tayong mga kababayan na tumutulong or nagkakalinga sa kanilang mga kapwa OFW sa kanilang lugar? Unang-una, Vice, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga partners natin, sa mga grupo, NGO, mga natin dyan, mga Filipino communities. Ang laking tulong ng ating mga Filipino communities dito sa Saudi Arabia. Saludo po kami sa inyong lahat at talagang nagpapasalamat kami dahil kung hindi sa inyo, may mga bagay, mga kabayan tayong hindi natin kayang abutin na kung minsan sila nakakabigay ng impormasyon sa atin para matulungan. So, napakahalaga ang relasyon ng Filipino communities natin dito sa Saudi Arabia. Sila yung ating pwedeng unang-unang itatap at tayo ang tumutugon kung paano natin sila maaksyonan dahil yung ating Filipino communities, hindi naman nila kayang gawin ang mga official na bagay na yan. Kundi tayo at diyan ang tutulong para sa kanila para maaksyonan ang mga pangangailangan ng ating distress workers dito sa Saudi Arabia. So, mahalaga talaga ang role ng ating mga Filipino communities. At dahil po dyan, nagpapasalamat, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. And nabanggit mo, sir, na hindi naman lahat kayang gawin ng ating mga volunteers or ang mga tinatawag nating coordinators sa bawat lugar. And yun nga, may mga limitasyon yung kaya nilang gawin dahil may mga bagay na kailangan opisyal ng gobyerno yung lumapit o yung gumawa. So ano po yung sa tingin ninyo dapat tandaan ng ating mga coordinators kapag or mga volunteers or kahit na yung mga normal na OFW lang na kakilala, kaibigan na gustong tumulong sa kanilang mga kapwa OFW. Ano ba yung mga dapat tandaan nila kapag lalo na pagdating sa rescue na sinasabi para maging masigurado natin na pati sila ay ligtas din? Okay. Unang-una mga kabayan, hindi namin ina-encourage na tawagin nating rescue ang isang bagay. Kasi alarming po yan sa gobyerno ng Saudi Arabia pag sinabi nating rescue. So, pag gusto natin tulungan yung ating OFWs, hanggat maaari bilang tulong din po sa ating gobyerno, unang-una, iwasan po nating mag-post kaagad sa social media. Kasi imbis na matulungan natin ang ating kabayan, mas lalong lumalala yung sitwasyon. Mas lalong napapahamak ang ating OFW na gustong tulungan. So ano bang kailangan ninyong gawin? Una-una, kukunin niyo po dapat lahat ng detalye. Pangalan, the list na pwede niyong itulong. Kunin niyo yung pangalan niya at nasaan siya. Pangalawa, ano bang naging problema? Alamin lang natin yung mga ganung basic na impormasyon. Pangalan, nasaan ang lugar niya, at anong problema. Kanino natin ilalapit? Marami pong channels, Vice. Naalala niyo po ang ating OWA 1348? Pwede kayong tumawag kahit wala kayong load. Pwede pong paulit. 1348. 1348. OWA hotline po yan. 1348. Makikita po ninyo yan sa owa.gov.ph. Andun po mga numero natin. Pwedeng WhatsApp, pwedeng Viber. Kahit wala po kayong load, pwede po ninyo matawagan yan. Kahit nasa overseas kayo, Vice, pwedeng tumawag. Totoo yan. Kahit nandito tayo sa Kahit Jeddah. nandito mga kabayan natin, tawag kayo, +63
Plus And then 63 1348. Nakakapasok, Vice. plus Plus 63 63. 1348. Mhm. Kahit wala tayong load, Kahit walang load, papasok yun, Vice. may sasagot. May sasagot, Vice. Yan ay 24/7 natin operation na service natin. At ano po yung kailangan nating sabihin doon kapag nakatawag na tayo at may sumagot na? Ano yung mga impormasyon, yung nabanggit niyo po Tulad na kanina? binanggit ko kanina, importante yung pangalan, yung lokasyon, at kung ano yung naging problema niya. Kasi Vice, lahat ng mga OFWs na umalis ng bansa, may record naman talagang nakikita sa DMW. May sistema kami kung paano natin malalaman yan. Para matawagan kaagad namin yung mga kanilang mga agency or kung kailangan yung employer ang tawagan namin, nangyayari din po yun. At kayo kung kailangan puntahan namin, automatic yan. Pag ano man yung nilapit nila kay OWA, dumadating yan sa amin dito sa Jeddah. O kung saan sa amang lupanik ng may overseas welfare office tayo. So, dun pa lang pwede na ninyong isumbong. Hindi na kailangan pumunta kung saang mga opisina o government agencies o mga private agencies para lang tulungan kayo. Pangalawa, meron din pong hotline ng ating mga consulate at Philippine embassies na kung pwedeng tawagan at the same time na pwede nilang ilapit. Para sa mga Filipino community vice na leaders, laging may contact sa atin yan. Ako personally, hindi ako nagdadalawang isip ibigay yung personal kong numero. Minsan tumatawag sa akin yung vice, gabi na. Minsan madaling araw, may ano dito, sir, baka pwede tulungan. Bukas po ang aming mga telepono. Dahil ang servisyo po talaga namin, 24/7. Yun ang mandato na binigay sa amin ng ating minamahal na secretariat ng administrator ng OWA. So, yan po, no? Again, kapag kailangan tumawag, bukas 24/7 ang OWA hotline 1348. Siguro dapat tayong lahat memorize natin yung OWA hotline 1348 kasi kahit madaling araw may sasagot at ihanda lang. Yun nga, ulitin ko lang din, ihanda po natin yung mga kailangang impormasyon. Yung tamang pangalan, siguro kailangan din tama yung spelling kasi hahanapin po natin yan sa database. Pangalan, lokasyon, yung tamang lokasyon din. Specific sana yung location para alam kung saang rehiyon, saang city pupuntahan at kung ano ba yung problema. Bakit mahalaga na masabi natin kung ano yung problema? Siguro, Sir Richard, ang naisip ko is dahil tinatriage nyo, kailangan malaman namin ano ba yung problema. Kailangan ba at once puntahan or kailangan namin itong i-schedule? Kasi dahil sa sobrang dami nga po. Sobrang lawak ng coverage at 5 lang po yung ating mga OWA officers dito sa Jeddah. Meanwhile, meron tayong tinatayang mga 300,000 na OFWs within our jurisdiction. Dito lang yon sa Western Region. Yun po yung coverage ng ating OWA MWO. So, kailangan nating masabi kung ano ba talaga yung kailangang tulong, ano yung problema para matriage. Tama po, ano? Tama po yun, Vice. And later on, siguro sasagutin natin yung mga questions. May pailan-ilan na tayong mga kababayan na nag-send in ng kanilang questions. Pero bago yan, gusto ko munang pag-usapan po, sir, yung patok na patok ngayon na serbisyo ng ating OWA. Kasi pinipilahan dito sa consulate at sa ating mga CMS yung OWA e-card. Ano ba itong OWA e-card? Pareho ba ito ng OFW e-card? Ano ba? Marami kasi tayong mga card na ina-applyan. Pero sa ngayon, meron tayong tinatawag na OWA e-card. So, para lang ba ito sa mga members? Paano makakuha ng OWA e-card? And ano yung mga benefits ng OWA e-card? Okay. Nalilito yung kabayan natin, ano yung OFW ID at saka OWA e-card. Opo. Parehas lang yun, Vice. Kung Parehas. No. Dati kasi naging OWA ID ang tinatawag natin. Okay. Pero nung habang nag-i-innovate tayo, umabot tayo hanggang OWA e-card. So ngayon, OWA e-card na siya. Okay. So, yun pa rin yun, OWA ID yun. Yung OWA ID po, libre po yun, walang bayad yun, Vice, yung ID na yan. Sino po ang nakakakuha ng OWA ID o e-card natin? Lahat ng active OWA members
pwedeng kumuha ng e-card natin. Ano ba ang e-card na ito? Ang e-card na ito ay ito yung card natin na para mas mapadali ang access ng ating serbisyo ng programs and services ng OWA. Dahil may QR code yan, Vice. Hindi na namin kayo hihingan pa na napakaraming papel at tanong kung ano yung susulat namin. Ini-scan lang namin yung QR ninyo sa likod. Nakukuha na namin yung kompletong detalye ninyo. So, konti na lang yung natin, di ba? Ibibigay ng mga Information. Oo. So, ano pa, para hindi naman para mas ma-encourage na ating mga OFWs na mag-renew at kumuha ng e-card natin, nakipag-partner ang ating OWA sa mga private entities, sa mga companies, sa mga generous na mga partners na yan, binigyan ng mga perks and discounts yung ating mga e-cards. Sa ngayon, Vice, meron tayong tulad na lang sa mga clinics, ito po, promote ko talaga itong mga partners natin. Yung Jeddah Shifa, Abir Hospital and Clinics, at saka yung Afia Al College, yun yung isa sa mga partner clinics natin and hospitals. Kingdom-wide yan, Vice. Hindi yan na dito lang, na nagbibigay ng discount, malaking discount ng mga sa mga walang ikama, especially or yung mga expired yung kanilang mga insurance. Automatic yan, nagbibigay sila ng mga discounts pang consultation, laboratories, and even treatments and admission. So, hindi lang yan sa Jeddah, Vice. Meron pa tayo sa Alcobar at meron pa tayo sa mga Sarian. Pero mas maniwala kasi tulad ng Starbucks. Sa mga hindi pa nag-ano dyan, tingnan nyo yung Starbucks, i-avail po ninyo yung ating mga fraps. May discount po yun. Pag pinrint po yung resibo, makikita ninyo may OWA mismo, makikita doon na talagang discounted kayo dahil may e-card kayo. May ganun, Vice. Unli ba? O may limit lang? Kada tao, syempre. Ay, isa lang? Kada OFW yun. Syempre, lahat ng may mga e-card, may kanya-kanya yan. So, Oo, pero every time na bibili ako, halimbawa meron akong every e-card. time na bibili ka, may discount. May discount Yung ang frap. na bibili mo. Ah, From time to okay. time. So, kung may e-card ka, may discount ka sa natin, sa Starbucks. At marami pa tayong mga partners tulad ng LBC at ang yung mga Jollibee natin. At mga ibang mga restaurants pa dyan. Meron pa nga tayo dito mga ibang hotel na partners at the same time sa Alcobar at sa Riyadh. Meron din mga ibang mga services tulad ng isang partner din namin yung Vice, yung training center, yung MedPro na training center. Mga kabayan gustong mag-avail ng mga trainings ng caregiving, ng mga medical continuing education, pwede po ninyong ilapit yan, lumapit sa partner natin. Malaking discount po sa training school na yan. Accredited ng Saudi Arabia, 30% po ang binigay nila na discount sa atin sa mga gustong mag-training. Malaking diskwento ba ang binigay nila sa atin. At mas palalawakin, mas pararamihin ng ating OWA, ang partner sa Pilipinas, Vice, nako hindi mo mabilang sa dami. Paano nyo makikita yung mga partner agencies natin? Punta kayo sa ating OWA Facebook or website. Makikita po niyo lahat ng partners ng ating OWA, kung ano yung nasasakupan ng ating e-card na partners na may discounts. So hindi lang nila dito sa sa Saudi pwedeng gamitin yung discount. Sa Philippines, mas marami ang discount. Tama ba? Kahit pa naligaw kayo sa Bahrain, pag may e-card kayo, Vice, pwede nyo avail kung ano man yung partners nila doon sa Bahrain. So all over. All over po yan, Vice. Okay. So maganda pala mag-member or kumuha ng e-card. Sino ba yung, pwede ba tayo? Sino ba yung pwedeng kumuha ng OWA e-card? Lahat ng OFW, Vice, na pwede kumuha ng e-card. Sabi ko nga, lahat ng mga active OWA members, libre ang pagkuha ng OWA e-card natin. Sa ngayon, Vice, medyo na lang yung e-card natin, na limit ang ating pag-issue dahil inaantay lang natin yung mga procurement ng cards natin. Pero, tinatanggap pa rin po yung digital e-cards natin. Saan po makikita yung digital e-card? e-cards natin, makukuha po natin, makikita natin yan na primarily sa OWA apps. Lahat ng mga OFWs na may e-card, lahat ng mga kabayan natin dito na hindi pa kumukuha ng e-card, mag-download po tayo sa ating Play Store or sa Apple apps ng OWA app. OWA app. So doon makikita ninyo kung active member ba kayo at pwede ninyong ipagawa na dito. Pumunta lang kayo sa pinakamalapit na opisina ng OWA natin dito sa Jeddah at sa Pilipinas man.
regional offices or dun sa airport mismo, pwede kayong mag-avail ng Printing. digital. Digital. Kung wala silang Kung card wala na pang, available. Habang pang wala pa print yung out. card, okay. Ah, Kasi ano okay. naman, minsan pinoprocure pa natin yung mga cards na yan. So habang wala yung digital muna, tinatanggap yun ng mga partners natin. So anytime na magkaroon ng card, ipapaprint ninyo yun, automatic po yun, Vice. Bibigyan kayo ng libreng e-card po yun. So, hindi lang discount card, discounts sa mga medical services, may discount din pala sa mga like stores, Jollibee, Starbucks. Lahat Vice ng na naging partner ng OWA, pwedeng i-avail yan. Papunta ka man sa iba't ibang bansa na may mga partners ang OWA natin doon, pwedeng i-avail. Pero very important yung discount sa medical services, right? So, can you repeat po yung mga partners natin? Baka hindi nakuha ng ating mga viewers. Yung 3 partners na clinics kung saan pwede tayong makakuha ng discount kahit na wala tayong valid na ikama. So ano na nga po ulit itong mga partners natin? Pues, meron tayong una, itong sa may Alwaha, itong Jeddah Shifa Jeddah Shifa Polyclinic. Polyclinic. Meron silang binibigay na 50% na discount sa ating mga OFW sa check-up. Plus laboratories, ang laki ng discount din na binibigay nila. Kung ako nagkakamali, nasa 25 or 30% po binibigay nila ng discount sa atin. Sa lab. Oo. At saka sa ibang services pa nila. Meron nga sila pati dental na mga check-ups at the same time ng mga procedures, mga surgical procedures, mga ganun din. Pangalawa, meron tayo dito sa Afia Al Khalij. Oo. Saan naman po yung Afia Al Khalij dito sa Hindi Jeddah? ko pa masyadong yung location nila, Vice. Hindi pa ako masyadong familiar sa Jeddah. Pero i-search ninyo sa Google app yung Afia Al Khalij. Afia Al Khalij. Afia Al Khalij Medical Clinic. Makikita po ninyo yan. Dating ano yan sila, Vice? Dating Hiba Asia. Kalaunan sabi nila magpapalit na sila ng pangalan. Pero sa ngayon, Afia Al Khalij sila. So pwede ninyong puntahan si Afia Al Khalij. Malaki rin po ang diskwento, halos 50% din yung consultation na binigay nila sa atin at iba pang mga discounts sa mga ibang serbisyo nila. At pangatlo, isa sa pinakamalaking clinics and hospital na nakikita natin sa buong kingdom, itong Abir Clinics and Hospital. Maraming Abir. Ang dami. Kahit saan ka pumunta, may Kahit makikita sa kang Abir. Sa Jeddah, may Abir Express pa sila, Abir Clinics. Lahat yan, diskwentado ang ating OWA members. Ano Kung may po yung e-cards kailangan? tayo. Pakita lang nila yung e-cards natin, Vice. Kahit digital yan, tatanggapin nila. Okay. So, kahit picture lang? Kahit picture lang, Vice. Picture lang ng iyong e-card? Tatanggapin nila yung Vice. So, and available siya sa lahat ng may e-card. Available siya sa lahat ng may mga e-cards. Pero, Vice, pwede rin tayo mag-avail doon. Dahil ang usapan naman ng partners, idadamay daw tayo. So, in case naman na may mga procedure tayo na pwedeng gawin, na wala sa insurance natin, pwede tayong pumunta doon at makakuha ng Ay, papakita natin, ikama lang natin. Hindi. Tama ka doon. Pakita lang natin yung ating mga katunayan na tayo nagtatrabaho sa Consulate. So, tag dito, may tulong din pala sa atin yung OWA. Hindi, ganun ka-generous yung ating mga partners. Yung partners. Hindi sa So, OWA, kundi hindi sa galing sa partner OWA, natin. kundi yung mga partners natin. Dinamay na rin tayo. Dinamay So, na maganda tayo. pala, no? So, maganda pala na magkaroon ng OWA e-card. Meron na ba lahat na OWA e-card, lahat ng mga OFWs dito sa Jeddah, yung within our jurisdiction? Sa jurisdiction natin, Vice, sa ngayon nakapag-print kami ng almost 15,000 e-cards na, Vice. 15,000 pa lang. 15,000 pa lang. Oo. So, ang dami pa kasi Marami ang pa, tansya Vice. natin, nasa 300,000 tayo Tama lahat pa, dito Vice. sa Western Region. So, kailan ba nila pwedeng kunin yung e-card na yan? At Yung saan? Digital, yung digital e-cards natin, anytime pwede kayong bumisita sa OWA natin dito sa Consulate. At ito, Vice, ipapapromote ko na siguro hanggat maaari, no? Magkakaroon po kasi tayo ng serbisyo caravan ulit ng OWA. This time, yung OWA serbisyo caravan, serbisyo may puso, mga posibleng mangyari po ito ngayong May 22 and 23. At pinopropose namin ito sa Tabuk region naman, Tabuk province. So Oo. pupunta ang OWA sa Para Tabuk. naman sa Tabuk, alam ko, isa sa pinakamaraming isa sa pinakamaraming populasyon ng mga Pilipino natin manggagawa sa Western Region. Although sabi ko nga, ito naman ay proposal, pero most likely mangyayari po ito. So, yung mga kababayan natin sa Tabuk at sa mga neighboring cities ng Tabuk, kagaya ng Duba, I think Al-Ula, Niom, yung mga Niom, tatrabaho sa Niom, pupunta po daw sana matuloy
ang ating OWA. And Abangan niyo po, abangan. magpo-post po kami. Dahil sa oras na ito ay mag-succeed, tuloy po tayo doon sa 22 to 23. So, sana po matuloy, ano? Sana Vice. Para makapunta tayo sa Tabuk at maraming makapag-apply ng ating OWA e-card at makapag-avail ng iba pang services. This is a service caravan, meaning hindi lang OWA Hindi ito. lang OWA ito. So, may iba't iba pang Iba-ibang, mga ahensya. Usual natin na serbisyo caravan na nangyari dito sa Saudi Arabia natin, no? Meron tayong kasamang partner agencies like nasa Pilipinas, yung PhilHealth. Meron din tayong yung usual natin, yung Pag-ibig and SSS, PSA kaya? PSA. Hopefully, makasama sila. Pati ating PRC at LTO. Oh, so, halos lahat Halos ng lahat, ating mga SWD. agencies. Kung ano naman yung sinong pwede sumama, bibit-bitin natin para maipalapit natin yung serbisyo. Siyempre, kasama kayo doon, Vice. Yes, Oo. pupunta tayo sa Tabuk Oo. sa May. Para sa serbisyo konsular. Meron din Yes, kayo of nun, course. diba? So, Opo. lahat yan, pati MW natin na services, verification, and yung kanilang mga kontrata. Andun po, hopefully, pagdadasal natin matuloy yan sa Tabuk. And siguro doon sa mga natitirang 285,000 na mga OFWs dito sa Western Region, siguro panawagan na lang din na Oo. mag-enroll or i-renew na natin yung ating OWA membership dahil maraming serbisyo yung Marami. nakukuha ng ating OWA. And tama ba na kahit wala kang hindi or kahit na expired yung iyong ikama o kaya expired yung inyong kontrata, ay pwede ka pa din kumuha ng or mag-renew ng iyong OWA membership. Tama po Sa ba? ngayon, Vice, medyo niluwagan natin yung ating pagiging miyembro ng OWA. Kasi hahangarin ng ating OWA, maprotektahan ng ating OFWs. Siyempre, may mga bagay-bagay tayo dito hindi natin maiwasan. Tulad niyan, nang binanggit mo sa akin kanina, yung mga nag-expire yung ikama. Sa mga nag-expire po yung mga ikama nila, gawa ng ito ay may kasalukuyang problema o labor issues, tinatanggap po namin na makapag-renew po ng mga membership nila yan, guys. Kasi, syempre, undispute yung kanilang mga kaso, ongoing, natural hindi makapag-renew. So, sa hangarin natin, gusto natin silang maproteksyonan, tatanggapin natin yung kanilang hangarin na kagustuhan. Basta voluntary po, Vice, na kagustuhan nilang ma-renew ulit ang kanilang OWA membership. Para naman po sa mga kabayan natin na, alam mo yun, na minsan nagiging freelance dito or yung mga tipong wala na talaga mga employers. Pero nagpa-part-time, nagtatrabaho dito. Bigyan lang po ninyo kami ng katunayan na kayo nagtatrabaho. Kontrata, certification, kung ano man may pakita ninyong ID, payroll ba yan, at agad-agad po tatanggapin namin ang pag-renew ninyo ng OWA membership. Dahil ang hangarin talaga namin, makasama kayo, maproteksyonan kayo at inyong pamilya sa anumang pagkakataon ng mga uncertainties, sa mga hindi natin inaasahang bagay. So, hangarin namin, Vice, maubos lahat ng OFWs dito maging OWA active members. At the same time, tumaas ang ating kontribusyon ng mas malawak pa ang ating matulungan. Sa ngayon, Vice, meron na tayong mga 2.6 million active OWA members. All over the world. All over the world yun. Pero hangarin namin hanggat maaari. Sabi nga ng aming administrator, PY Kaunan, parang road to 5 million. Di ba? Pero hindi imposible yun, Vice. Positibo kami na sana sa taong 2026 maabot namin ang 5 million active member o OWA members natin. Dito lang sa Western Region, 15,000 nga lang palang na-print namin, Vice, pero may mga digital core, ano pa yan? Marami pang digital pa lang. Mga digital yung iba. So, sabi nga namin, kung hindi nga lang kami naubusan ng card sa ngayon, baka umabot na ng 20 yan. Mahigit sa Jeddah lang yan, Vice. Paano na lang pag umabot tayo sa mga area na tulad ng hangarin namin umabot tayo sa Tabuk. Ang target namin sa Tabuk, Vice, sana po, lumagpas sa 5,000 ang mga Ang pumunta. OFWs na pupunta para makapag-avail ng serbisyo ng ating OWA at ng ibang partner agencies natin dito sa darating na OWA Serbisyo Caravan. Nabanggit niyo po na magkakaroon ka lang ng OWA e-card kung ikaw ay active OWA member. Paano ka ba magiging active OWA member? Okay.
paano siya nagiging OWA active member? Magre-renew po kayo, pupunta ka sa mga OWA offices natin, magbabayad ka sa Saudi kasi equivalent niya ng 94 riyals. 94 reals. Pero ang OWA natin, 43 years na ang OWA natin, Vice. Ang rate ng OWA hindi nagbago yan. $25 pa rin yan. Ang equivalent dito, 94 riyals. 94 reals. So, imagine sa 43 years na yan, hindi nagbago ang coverage. At ang pera ng OFWs, mas lalong lumago. Imagine, Vice, last year, meron tayong ang pera ng, kung di ako nagkakamali, ang pera ng OFW natin is nasa approximately 20.5 billion. Ngayon, tumaas siya sa 2025, tumaas siya ng 600 million. So, nasa 21.1 billion pesos ang pondo ng trust fund yan. Trust fund, ibig sabihin, ng hindi pera. ito pera ng gobyerno, Hindi kundi ng pera gobyerno, ng ating mga OFW. So, pinalago, inalagaan, proteksyonan ng ating OWA yun. And dito kumukuha, tama ba? Dito kumukuha. Kumukuha ng mga itinutulong natin sa Tama. mga OFW na nangangailangan. So, paano sila nagiging member? Magbayad lang sila contribution every 2 years yung Vice. Na-avail nila yung programa ng ating OWA at protektado sila sa 2 taong kontrata nila na yan. Bakit laging 2 years? Sabi nila, bakit 2 years lang yung Validity. coverage ng validity ng OWA? Kasi nagsimula yan sa kontrata ng OFW natin. Dahil ang hangarin ng gobyerno, pag umalis ang OFW, protektado ka habang nagtatrabaho ka ng 2 taon sa abroad. So kaya 2 years lang talaga siya binibigay. So parang ano siya, ang iniisip is, every time na magre-renew ka ng contract, magre-renew ka rin ng OWA membership mo. And dahil 2 years yung kontrata mo, 2 years din yung validity ng OWA membership. Pero sa ngayon nga, dahil pinalawak na yung coverage ng OWA membership, kahit yung mga irregular workers na walang 2 years na contract, basta kailangan, basta maipakita nila na sila ay nagtatrabaho, may proof of employment, pwede pa din. Pero 2 years pa din yung validity. So, all over 2 years yung 94 SAR nila. So, hindi na masama, no? Hindi masama. Ang liit nga nung kung tutusin, gusto pang taasan sana yan, pero sabi namin hindi na. Kasi yun ang nakasanayan ng OFWs. Pero kahit ganun kaliit na ang contribution nila, biruin mo, Vice, napalago ng ganun kalaki. Inalagaan talaga ng ng OWA. At ang daming nakinabang, Vice. So, sa mga nakinabang dati, for example, yung mga nabigyan ng financial assistance, biruin mo, binayad lang ng isang OFW, $25. $25. Pero Parang ang $1 na-avail per nila- month lang. Tama, pero ang na-avail nila, biruin mo, halos triple o higit pa. 'Di ba? Ang na-avail, ang nakuha nilang kapalit sa serbisyo ng OWA. May tanong lang po ako. I know, palaging tanong ito nung mga panahon na nagta-town hall meeting pa tayo. Paano naman daw po yung mga OWA members na nagbabayad lang pero wala namang nakukuhang serbisyo? Ano yung kanilang motivation para mag-renew ng kanilang OWA membership? Kasi yung iba, naririnig ko, 10 taon, 15 years na nagbabayad, pero wala naman silang hinihinging serbisyo sa OWA. So, ano po kaya yung pwede nating isagot sa kanila? So, Vice, baka napansin mo, kada sabi nga ng mga kabayan natin, sir, hindi naman, nagbabayad lang kami ng OWA, 10 taon na kami nagbabayad ng OWA, hindi naman namin napakinabangan. Yes. Pero ang sagot ko naman sa kanila, ganito lang ba? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, mga kabayan ng OWA, ang hangarin ng OWA, maproteksyonan kayo habang kayo ay nasa abroad. Siyempre may mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan. May mga bagay naman na tulad ng mga nakaranas ng naging distress sila, nagkasakit sila. Siyempre sa mga kabayan natin na hindi nila na-avail, may pasalamat tayo kabayan na tayo binayaan ng ating Panginoon o ni Allah ng magandang pangangatawan at binigyan niya Maayos sila ng na maayos trabaho. na pamumuhay. So, alam ng mga financial advisors to advise, siguro sa tingin ko mga kabayan, isipin ninyo, sinecure lang ng ating gobyerno o sinecure ninyo sa sarili ninyo ang buhay ninyo sakaling may nangyari. Kung wala man nangyari, isipin ninyo na ito ay tithes. Alam ng mga financial advisor yan. Pag sinabi mong tithes, ano yung tithes?
Ito yung porsyentong ibibigay mo in return o pabalik sa ating community sa pamamaraan ng mabuting gawa. 'Di ba? Hindi man ninyo napakinabangan ang ating OWA membership, pero ang daming Pilipino at Natulungan. pamilyang natulungan dahil sa contribution na binigay ninyo, na inambag ninyo. Kada kontrata na yan. Biruin nyo, may mga scholar tayo, meron kayong mga pamilya, mga anak na napag-aral ng OWA, natapos, umangat ang kanilang buhay. May mga pamilyang, may mga OFWs na naging distress, na umuwing luhaan, pero nung nag-apply ng serbisyo ng OWA, umangat ang buhay. Merong mga nagkasakit na naka-avail ng repatriation assistance at mga serbisyong medical ng OWA. Biruin mo, ganun kalawak ang tulong ng perang inambag mo sa OWA. So, hindi ho sayang at hindi po, sabihin natin ibang colloquial word, yung mga terms nila na walang kwenta. May kwenta po ang kontribusyon na Bawat binigay ninyo isa. ng bawat isa. Sa tulong ng kontribusyon na yan, ang dami na ninyong natulungan. Sa tingin ko, mas magandang sa ganung konsepto ang iisipin nila imbes na isipin ng pansariling konsepto lamang. Oo. Natural, sinecure mo yung sarili mo. Paano kung may nangyari sa'yo sa panahon na yan? Nakakuha ka ng serbisyo. Naka-avail ka ng serbisyo. Pero kung hindi man, maraming salamat po kabayan sa contribution mo. Siyempre, napapasalamat tayo sa may kapal na tayo ay nabigyan ng ganon na magandang buhay, magandang pangangatawan, pero salamat kabayan, marami kang natulungan. So parang itong OWA fund at yung OWA membership fee na binabayad natin, para itong ambagan, ano? Oo. Parang bayanihan ng Tama, ating guys. mga OFW na tutulong-tulong tayo para kung sakali man may isa sa atin na magkaproblema, meron tayong maibigay sa kanya na tulong kahit papano, di ba? Indirectly, yes, Vice. Ganun nga ang nangyayari sa OWA funds natin. So bayanihan ng ating mga OFW. So huwag nating iisipin na nasayang yung ating contribution for so many years dahil hindi naman tayo nagkasakit, hindi tayo nagka-problema, hindi natin kailangan ng repatriation at matagal na tayo dito sa abroad dahil yung mga contribution natin na yun yung mga pinang-aral ng mga scholars natin. So parang tumulong na din tayo, nagpa-aral na rin tayo. So sa 94 SAR mo, every 2 years, meron kang natulungan ng medical, meron kang natulungan na batang nakapag-aral sa kolehiyo, meron kang natulungan na pambili ng ticket para makauwi sa Pilipinas, at meron kang natulungan na nagkaroon ng livelihood sa Pilipinas. So ang dami-daming natulungan ng 94 SAR. 94 SAR ninyo. So, dito, yun nga, very thankful ka pa din dahil yung 94 SAR mo na yun, na naging parang insurance mo siya, no? Na protection mo. Parang premium siya na sobrang murang premium payment. Na all throughout the 2 years, hindi mo kailangan na, halimbawa, kailangang medical or kailangang repatriation. So, malaking tulong pa rin pala. Tama, guys. So, dapat dire-diretso pa rin tayong mag-renew ng ating OWA membership kahit na wala tayong nakukuha. Kasi yung nakukuha na yon dapat, kung ako lang mas ayoko siguro na may makuha ako compared sa dun sa magkasakit ako at kailangan ko ng tulong. Mas okay na ako na lang yung magtulong kaysa yung ako yung mga ilangan. Kasi for sure, hindi lang yung 50,000 na MedPlus, hindi lang 50,000 yung gagastusin ko kapag nagkasakit ako. Totoo yan, guys. So, At meron pa akong hindi sinasabi, ano? Sa mga gusto talagang makakuha, for example, yung hindi man ninyo na-avail pero nakarami talaga kayo ng contribution, kung kayo ay nakapag-contribute ng 5 hanggang, mas marami pa, higit 5 contribution, Vice, meron tayong OWA rebates. Kaso nga lang, hindi naman ganun kalaki yung Vice dahil una-una, parang points lang ito. Ang rebates parang ano lang yan, parang SM Advantage card lang yan, di ba? Nagsabi pa ako ng brand. Parang mga Advantage cards or yung mga ano lang yan, yung mga card na binibigyan ng mga supermarkets natin. So, maliit lang siya. Kung naka-contribute kayo ng higit 5 o 5, sabihin natin pinaka-minimum mo 5, meron tayong nakukuha na at least 941.20 something in peso. So,
pwede niyo kunin yun anytime. Pero karamihan ng mga OFW Vice, parang tumatawa na lang. Sir, ang late lang naman pala niyan. Kaya nagbibigay kami ng option. Kukunin mo ba? O i-donate mo na lang. Yung iba naman masyadong generous. Donate na lang namin, sir, para mas makatulong. Babalik pa na lang kami. sa pondo ulit. Oo. Yung sa Bayanihan Fund nila. Yung OWA fund natin. Na trust fund. So, dito, I think, hindi lang for our own yung OWA membership natin. I think may mas malawak pa palang misyon yung OWA. At yan yung pagbabayanihan, pagtutulong-tulungan ng mga OFW through the OWA Fund at yung kanilang contribution. Pero yung OWA Fund ba na ito, yung binabayad ba nila ng 94, ito ba yung nagpapatakbo ng OWA? Ito ba yung ginagamit na pangsweldo sa mga taga-OWA na staff or iba pa po ito? Ay, iba po ito, Vice. Ang ginagamit natin na sweldo ng mga staff ng OWA, hindi ko nanggagaling Hindi galing sa pera nila. nila. Hindi natin ginagalaw yung pera nila. Yan. National government po na fund ang ginagamit pang bayad sa mga empleyado ng gobyerno. So, hindi po talaga ginagalaw. Pero sa mga daily operations, yung mga programs and services, doon po yun sa pondong kinukuha na inaambag ng mga OFW. So, sila ang nagbayad, sila rin po ang makikinabang. So, kung may mga OWA services na ina-announce, dapat yung ating mga OWA members, talagang i-avail nila yon. Kasi doon actually nila mapapakinabangan yung kanilang 94 SAR. Tama, di ba po? So, I think, dahil marami pa tayong mga OFWs na wala pang OWA e-card, and panawagan lang po namin again na i-avail nyo po yung OWA e-card at yung mga discounts na binibigay ng mga partners ng OWA. And siguro, punta tayo sa comment section. Basahin natin yung mga comments ng ating mga kababayan na nanonood. I think may ilan dito na mga questions. Pwede ba natin mabasa? Sige, let's go to our comment section. Ayan, sir, may tanong po. Laging tanong, kailan daw po ba mag-update ulit ang e-card dito sa Jeddah? Siguro ang tinutukoy po ng ating question, kailan darating yung mga physical card? Tama po. Wala pang balita mga kabayan. Pero inuulit ko yung digital cards ninyo. Ino-honor po ng ating mga partner agencies yan. Papangako po namin, sa oras na magkaroon tayo ng mga available cards dito, ipopost po ng ating Philippine Consulate General ang ating Facebook page ng ating Migrant Workers Office, yung tahanan ng OFWs dito sa Jeddah. Ipopost po natin yan at para kayo ay ma-inform na pwede na kayo kumuha ng mga e-cards na mismong physical card na yan. So kaya kailangan mag-follow po kayo sa mga Facebook page ng ating consulate at ng ating Migrant Workers Office. Again, yung Facebook page po namin, Philippine Consulate General in Jeddah. And yung Facebook page naman ng ating Migrant Workers Office is Tahanan ng OFW sa Jeddah. So follow po kayo para malaman po ninyo kung magpiprint na po ulit ng physical cards ang ating OWA. So next question from Ms. Zena Manalo. Paano po makakuha tulad ng diabetic ang sakit? Okay. Yung may mga hindi man masyadong na sakit, no? Grabing malubang sakit. So, I think yung diabetes, kailangan niya lang for maintenance. Ano po? Most likely, punta lang po tayo sa mga regional welfare offices natin. Kung saan man kayo nasasakupan, tulad ng, kung kayo man ay, for example, kayo man ay taga-probinsya ng sa Luzon, like Tarlac or Pampanga, may regional office po tayo sa Pampanga na pwede nyo lapitan, i-avail po natin yung welfare assistance program. Dahil hindi po siya sakop ng ating MedPlus. So, most likely, pwede po kayo mag-avail doon. Depende po sa assessment ng ating mga doktor na in-house doctors nila kung magkano ang pwedeng ibigay na coverage. Basta nagsisimula po yan, most likely from 2,500 to 20,000 pesos. So ito po yung mga nasa Pilipinas, ano? Yan po yung- Na kahit nandito sila, Vice, kapag nandito po, pwede silang pag nandito sila, pag uwi nila sa Pilipinas, doon nila i-avail. so kapag ka nandito sa Jeddah, Pag sa wala Jeddah po naman, silang Vice, makukuha? talaga, for example, exhausted,
may minsan binibigyan namin ng welfare assistance program din yan, Vice. Pero ina-assess natin yan most likely kung pinapaliwanag natin kung gusto mo bang pwede bang dun sa Pilipinas mas maganda kasi mas na-assess. Dito kasi Vice masyadong maliit, masyadong limitado ang pwede Yes. namin maibigay up to 10,000 peso. Pesos lang. Maliit lang yun Vice kung dito Oo lang nga at the eh. same time. Samantalang baka mamaya mas malaki ang pwedeng ma-avail dun sa Pilipinas. Opo. At dito naman sa Jeddah, pwede namin ibigay yung assistance ng kahit sa gamot man lang. Maliit na tulong sa pagbigay ng ng maintenance ninyo kung talagang walang-wala. Kasi ina-assess din naman natin, Vice. Mamaya dadagsain kami lahat na lang. Baka ba lahat ng tao? Pupunta na Oo. sa hihingi ng gamot. Gusto namin mamigay ng gamot kasi ang OWA ngayon, meron naman tayong pharmacy na ngayon ng OWA. Oh. Pero hindi pa naman umaabot dito sa ngayon yan. Pero ang lang namin, ang target namin is mabigyan yung mga taong nangangailangan. Talagang nangangailangan. Siyempre. Ina-assess natin kung sino yung priority bigyan talaga ng tulong ng mga gamot na yun. At siguro kung meron pa silang ibang katanungan, pwede silang tumawag sa hotline, di ba? Tama yun, yes. So kung sa tingin ninyo ay maaari kayo mag-avail ng service pero hindi nyo alam kung ano yung mga requirements or kung qualified ba kayo, so baka pwede kayong tumawag sa hotline. Hindi nyo kailangang pumunta sa opisina nila kung malayo man yan. So pwede kayong tumawag lang sa OWA hotline para malaman yung mga requirements kung kayo ba ay qualified, etc. So Meron din sa Vice. Puntahan po ninyo yung ating OWA main sa OWA natin Facebook page, Overseas Workers Welfare Administration. Meron din tayo sa owa.gov.ph. Lahat po ng programa ng OWA na paliwanag po doon. Kailangan lang natin magbasa, bigyan ng oras o panahon na maintindihan ng mga programa na nakasulat doon sa ating webpage. So, lahat doon papaliwanag, even yung kanilang pinakamaliit na requirements para ma-avail, nandun din Vice ang kasagutan. So, wala ni isang tanong na hindi masasagot doon sa page natin. sa OWA owa.gov.ph yun yung website natin. Okay. Or tingnan niyo po yung ating OWA Facebook page. Overseas Workers Welfare Administration. Okay po. So, baka mas maganda rin na mag-follow sila doon sa Page. Facebook page ng OWA para sa mga information na kailangan nila. Next question po from Miss Rosana Baliera. Ano po gagawin ko? Yung e-card ko inactive, so wala po siyang active. Pero doon sa online, active naman. Paano po mapapalitan yon? So, paano ba to? Okay. Kung ang sinasabi niya dito, yung card niya is inactive na. Pero sa OWA apps niya, active na. Active naman. Pwede po Okay. palitan yun, Vice. Punta lang po siya sa opisina namin. Titingnan namin yung yung kanyang OWA membership kung talagang active. Kasi once active yung OWA membership, automatic magre-reprint kami ng panibagong e-card. Okay. So, sir, di ko pala natanong kanina, yung 94 SAR, saan sila pwedeng magbayad nun? Okay. Yung 94 SAR, pwede kayong magbayad through apps. Yung OWA apps natin, meron tayong nagre-redirect yan sa online payment access. So, lahat ng mga OFWs na may capacity magbayad online sa kanilang mga bank system, pwede na po kayo magbayad doon. So, hindi kailangan pumunta dito sa atin sa consulate. Hindi naman na kailangan. Pangalawa, meron din tayo aside sa consulate, meron din tayo sa mga field offices natin sa Pilipinas or sa e-card kasi sa OWA app kasi natin pwede tayong bigyan ng reference number. Pwedeng ibayad sa mga partner payment centers like sa 7-Eleven, pwede magbayad doon ng mga members natin. So, halimbawa ako po, nandito ako sa Jeddah, pagkatapos hindi ako marunong ng online payment, pero marunong ako doon sa OWA app. Pwede kunin ko lang yung reference number tapos makiusap ako sa anak ko or sa kapatid ko na bayaran using the reference number yung aking membership sa Pilipinas. Tama yun, Pwede po Vice. yun. Pwede yun, Vice. So, pwede akong maging active OWA member. And, pero iba pa yung e-card. Tama ba? Yung e-card, pwede ba akong mag-apply online din? Ang e-card natin, Vice, yun nga sinasabi ko sa inyo, may digital e-card. Pero kasi, pinoproseso talaga yun, Vice, ang digital Okay. e-card. Ano bang kailangan para sa e-card? Kailangan ng personal appearance? Yes, kasi pinipicturean ka nun, Vice, eh. So, dahil ang e-card talagang specific yan, on the spot, kung may card na available, pipicturean ka. Lalabas yan, less than 1 minute, lalabas na yung card mo, Vice.
ganun kabilis. How about fingerprint? Halimbawa po sa passport, kumukuha ng picture, kumukuha ng fingerprint, meron pang perma. How about sa OWA e-card? Sa OA card naman, Vice, ano lang siya, physical photo mo. Picture At lang. picture lang talaga. At the same time, yung pirma ang hinihingi namin. Tsaka, unique na rin kasi ang security ano niya dahil may QR na yun at barcode sa likod ng card nila. So, unique yung kanilang identity. Hindi talaga pwedeng kopyahan ng kahit sino dyan. So, again, pwede kayong magbayad ng 94 SAR renewal ng membership fee online. Pero kung gusto ninyo na mag-apply ng e-card, ay kailangan ng pumunta sa pinakamalapit na opisina ng OWA. Or kung mayroong consular mobile service or consular outreach mission sa lugar ninyo, abangan nyo po yung schedule sa aming mga Facebook page, Philippine Consulate General in Jeddah at yung tahanan ng OFW sa Jeddah, ay pumunta po kayo pagka CMS, i-avail niyo po yung paglapit or namin ng aming mga serbisyo sa inyong mga lugar para meron kayong chance na mag-apply ng inyong OWA e-card. But regardless, kung wala kayong oras, i-renew nyo lang po yung inyong OWA membership dahil very important na active yung ating OWA membership at pwede siyang i-renew online through online OWA app. Through OWA app and through banking system. So, thank you po. Sana nasagot yung tanong ni Ma'am kanina. Next question naman po from Ash Ompia. Paano po ako maka-avail ulit ng OWA bago pa po ulit na okay yung ikama ko? Sana masagot po. Siguro hindi pa okay yung kanyang ikama. Paano daw po siya maka-avail ng kanyang OWA membership? Okay. As long as nagtatrabaho ka pa rin sa employer mo, kahit nag-expire yung ikama mo, katunayan na nandun ka pa rin. For example, papakita mo yung payslip mo, no? Kung paano ka binabayaran ng amo mo. Pwede niyong ipakita yun na katunayan nagtatrabaho pa rin siya kahit expired yung ikama niya, guys. Ang amin lang kasi dito, sinisiguro lang namin na talagang nagtatrabaho ka dito sa Saudi Arabia. Kasi minsan may mga applicants tayo na dependents, yun pala, wala namang trabaho. Kaya hindi naman nagtatrabaho, dependent sila. So hindi talaga sila pwede mag-avail nun, guys. So talagang exclusively for OFWs lang. Paano po yung ibang dependents na minsan kasi, alam mo naman tayo mga Pilipino, very creative at saka industrious. And marami tayong naiisip na mga businesses. Yung ibang dependent, nagbi-business sila, yung mga nagtitinda lang ng mga cake, syempre mahilig tayong gumawa ng or mga crafts. Pwede kaya sila or hindi pa din? Kailangan may employer ka. Hindi talaga siya po pwede, Vice, kasi kailangan talaga may employer. Pero naiintindihan ko, may mga dependents kung minsan na talagang employed, na nagtatrabaho sila, may employers. Yun, ibang usapan yun. Dahil sila ay employed, although yung kanilang estado nga lang dito yung sa... kanilang ikama, dependent. Kasi hindi masyadong applicable dito sa Saudi, ano? Yes. Ang madalas na nakaka-avail ng mga ganong serbisyo na tulad ng sa Europa, magugulat ka, mga dependents, family members, biglang may naging employer, the same time, pero may kontrata talagang totoo, lehitimo, pwede silang mag-avail ng kanilang membership, ng OWA membership. Pero yung mga self-employed, Mga self-employed, Hindi owner pa. ng negosyo, Negosyo. hindi sila po pwede. okay. So, kailangan, Kasi hindi sila OFW. okay. Kasi kailangan meron kang employer, worker, merong employer-employee relationship at may employment contract. Or kahit na walang kontrata, as long as may proof of employment with an employer. So, sana po malinaw yon. And yung question ni ma'am kanina, or ma'am or sir kanina, na hindi pa okay yung ikama niya, okay lang po. As long as may proof of employment po kayo, pwede po ninyong i-renew ang inyong OWA membership. Next question po, tungkol sa scholarship. From Ma'am Elena Mantile Lapera. Ang anak ko, binantayan ang pag-open ng scholar on that day din. Nag-close na agad. Tapos additional ulit on that day, close na.
Ano po yun? Mga kakilala lang or kamag-anak ang pwede? Halos araw-araw na nag-try. Ano ko, same lang, close na. Siguro, tinutukoy niya is yung submission ng application for OWA scholarship. Okay. Hindi natin masasabi, Vice, although I understand, no? Kasi medyo sa regional welfare offices kasi natin yan na pina-file ng mga anak nila. Malamang sa dami rin ng mga aplikante, posibleng may nauna na kaysa sa anak niya. Limited lang ang slots. Limited kasi ang slots natin, Vice, ano? Depende yan sa kung anong programa ng scholarship ang kanilang ina-avail. Meron kasi tayong Overseas Dependents Scholarship Program, yung tinatawag naming ODSP. Yun yung maximum of 20,000 na scholarship grant ng ating OWA. Per semester po ba ito or per year? Ang ano yun, actually per year. Per year, okay. Na pwedeng ma-avail up to 5 years course. Okay. Oo. So ano yan, Vice? May limited slots kasi yan sa kada region kasi pinaghahati-hatian yan ng 17 regional offices ng ating OWA. Pero Vice, nag-anunsyo ang ating administrator, PY Kaunan, na may dagdag na 10,000 scholarship ang OWA. So, mas marami, mas pinalawig, mas maraming makaka-avail ng ating OWA scholarship. Ang hindi lang sa ngayon, kung nag-start na siya, Vice, actually, ang 10,000 na yan, hahatiin yan ng 17 regions. So, meron din kasi tayong, hindi ko lang sigurado kung ano yung scholarship program na inavail ng anak niya, no? Whether ito ba yung education na development na scholarship program namin, yung EDSP. Yun yung 60,000 naman na scholarship grant para sa mga dependents natin. Pero ito, Vice, medyo medyo competitive. Pagalingan ito ng mga ng mga anak natin dahil top 800 lang na mga May exam po ba? Ano may po exam ito? kasi, Vice, top 800 na mga estudyante na makakapasa ang mabibigyan ng grant ng 60,000 per year for 5-year course ang ating OWA. So sa oras na pumasa sila sa exam na yan, automatic pumasa ka man pero hindi ka pumasok sa top 800, talagang hindi mo makukuha. So pumasa ka sa 800 na yan, talagang sure yan na may 60,000 ka kada taon yung hanggang anak mo. makagraduate hanggang ka. makagraduate ng college. May kailangan bang i-maintain na grade, sir? Meron yan. Pag EDSP, may maintaining grade yan. So, Maaari, hindi pwedeng bumaba sa grade, maintaining grade na yan. so may dalawang klase pala ng scholarship ang OWA. Isa yung competitive, yun yung top 800, nag-e-exam sila. And isa naman yung first come, first serve. First come, first serve siya, Vice. Pero actually, Vice, hindi naman yan one time lang. Kahit dun sa mga kasalukuyang nasa college na hindi pa tapos sa pag-aaral, pwedeng mag-apply ng dalawang programa na yan dahil meron tayong EDSP2 at ODSP2. So, ibig sabihin, kabayan, wag po tayong ma-discourage na hindi nakapasok si anak natin, no, ng scholarship na yan. Dahil pwede siya ulit next year mag-apply. Mag-take ulit. Oo, So, mag-apply ulit sa original okay. offices natin. Medyo hindi na nga lang parehas, medyo konting baba nga lang ang difference ng mga nag-file ng first time at saka yung yung mga hindi na first timers sa college. Yung mga nagpatuloy na lang sa pag-aaral. Okay. Kasi yung EDSP natin, maximum of 20,000 na lang kasi siya per year instead of 60 pagka doon ka na sa succeeding years nakasimula na enrollment. Yan. Sabi niyo po kanina, no, may 10,000 na karagdagan. Is this 10,000 kabuuan na yon or ilan po ba lahat yung para dito sa ADSP? Ilang scholars lahat? Ang pagkakaintindi ko, Vice, paghati-hatian yan. But hindi lang naman, wala pa kaming guidelines kung ilang coverage na ngayon ang sa ODSP at saka sa EDSP. Ipapaano natin yan. I-anunsyo naman ng ating OWA yan. At
malamang sa ating regional welfare offices at isasegregate din sa information sa public. Yes. So, abangan natin yung guidelines ng scholarship para mas madali at mas marami yung maka-avail ng ating OWA scholarship. And hopefully, na-answer yung question ni ma'am. Next naman po kay... sige po, dagdag niyo po. Meron pa ibang isang scholarship grant pala mga kabayan. At ito yung mga dependents ng ating mga yumaong OFW na active OWA member, yung tinatawag naming ELAP. Ito, scholarship grant, pero hindi naman siya ganun kalakihan, pero malaking tulong po. Dahil ang anak ninyo nang napag-iwanan, yung panganay na anak ng naiwan ng OFW, kahit pa ito ay kinder or grade 1 pa ang panganay niya, pagka ang OFW sa mga palad ay namayapa, yung pamilya niya protektado pa rin. Kasi yung panganay na anak, mula kinder hanggang college, may marireceive na pera sa OWA para sa kanyang pag-aaral. Nagsimula yan, meron tayong sa elementary, may 5,000 pesos grant. Sa high school, may 10,000, may Per year, 8,000 per year yan, guys. 8,000 per year and 10,000 per year tertiary sa college. So kahit paano, may natatanggap ang ganun. Lahat po ng active OWA member, basta si OFW na namayapa ay active OWA member nung siya ay nung namayapa, yung panganay na anak niya Panganay na anak na nag-aaral na nag-aaral pa ay may privilege na makukuha sa OWA na parang financial or scholarship grant ng portion ng amount, certain amount. Opo, pero so, hindi to yung katulad kanina na kailangan nung applyan. Hindi to, Automatic, ipakita mo lang yung siguro death certificate ng OFW and proof na siya ay active OWA member. Yes, guys. So, automatic yan. For example, college na yung panganay. Hanggang matapos yung kanyang college years, may matatanggap siyang 10,000 pesos. So, sa any OWA office, pwedeng ilapit sa Pilipinas. So, kaya pala ang dami-daming mga serbisyo ng ating OWA members. And that's one of the reasons for our OFWs to renew their OWA membership. And may another question. May idadagdag pa po ba before we go to the other question? Okay na po. Si Sir Jun na nunood sa atin, si Sir Jun Castillo. Hi, Sir. Sa Yanbu. Sabi po ni Sir Jun, nag-try kami sa Jollibee dito sa Yanbu. Wala daw po silang nakuhang discount. Si Sir Jun po ay isa sa mga nakilala niyo na po, isa sa ating mga coordinators na patuloy na sumusuporta at tumutulong sa konsulada sa pagbigay ng mga services sa ating mga kababayan dyan sa Yanbu. So, hi Sir! And kumusta po dyan? Ito po, si Sir Richard, sasagutin niya yung tanong ninyo. Sir Jun, ang Jollibee, ang alam ko po, ang promotional nila, may pabago-bago kasi ang mga promotion ng Jollibee natin dito sa Kingdom. Ang pagkakaalam ko, may certain amount ng kanilang product na kailangan mong i-avail bago mo makuha yung diskwento ng isang product na yan. So, for example, kumuha ka ng isang meal, may libre kang Sundays, parang ganon. So, pabago-bago kasi, pero definitely mayroon pong diskwento binibigay ang Jollibee sa atin. So, hindi direct discount. Hindi direct discount or vouchers. So, minsan mga freebie. Freebies or yung dapat maka-reach ka ng ganitong A certain amount bago ka maka-avail ng discount ng certain product din nila. Yun ang binigyan naman okay. nila sa ating perks. Okay. So, siguro, itanong natin sa cashier ng Jollibee, so kung paano ba ako makakakuha or makaka-avail ng discount kapag ginamit ko yung aking OWA e-card. And si Sir Romy, isa pa ulit, so, itong mga supporters natin ay nanunood sa ngayon. Si Sir Romy Kapili may question. Karapat-dapat ba na makatanggap ng financial assistance ang mga dependents ng isang OWA member na na-repatriate? So, hindi po, I think ang tinutukoy niya is hindi yung mismong OWA member, kundi yung kanilang mga dependents. So, paano po ang mga dependents, meron din ba silang financial assistance?
Okay. Ang dependents kasi, limitado ang ating coverage pagdating sa dependents. Financial assistance, depende po sa mga sitwasyon at mga, alam mo, masyadong komplikado pagka dependents lang ang pinag-uusapan. Ang dependents pwede naman na mag-avail ng ibang mga programs ng OWA tulad ng mga upscaling din namin through TESDA program at mga ibang scholarship. But with regards to financial assistance, depende po talaga. Minsan kasi nasa discretion ng ating opisina kung sila ba ay karapat-dapat na mabigyan ng financial assistance. Kasi meron naman talagang minsan cases na narinig natin na ang dependents ay binigyan ng financial assistance ng OWA at ng Department of Migrant Workers. Pero hindi ko siya masyadong direktang masagot kung kada uwi ng mga dependents ay dapat bang karapat-dapat May bang financial matanggap. assistance sila. Maramang sa tingin ko, Vice, pwede naman nating ilapit ang mga bagay na yan sa ating opisina para magawan. Malay mo, magawan ng bagong programa para sa ating mga dependents. Hindi yung malabong mangyari yan, Opo. Vice. So, posible yan, Sir Romy. At pwede nating ipaabot yan sa ating OWA administrator. But definitely, yung OWA members natin ay maaaring mag-avail ng mga financial assistance kung qualified sila. OFW yes po. talaga Yes ang po. ano natin focus sa Vice, no? Hindi lang yung dependents kasi yung protection na ibig sabihin ng OWA ng protection na kasama ang pamilya, yun yung sa mga magiging benepisyo ng pamilya sakaling may nagkaroon ng mga may nangyari. hindi magandang hindi inaasang mga pangyayari dito sa Saudi Arabia. Sige po. And hopefully nasagot yung tanong ni Sir Romy. Hindi closed yung OWA dun sa suggestion na yon. So maaari daw po. Maaari. Ilalapit So, natin, pwede sir, nilapit, sir. sa administration. Another question from Miss Christine Joyce Galvan. Sa akin po, meron naman nakalagay na OWA fee. Pero pag check ko, di naman po bayad. Para saan kukuha? Para sana kukuha ako ng e-card ko. So siguro po, chinek niya sa kanyang OWA app. apps. Opo. Minsan kasi may mga record kasi tayo no sa OWA apps na nagdodoble yung input. Minsan sinisynchronize na namin yan, Vice, ano? Meron kasi minsan input, lalo na yung mga enye, yung pangalan nila, or may mga spelling na mali. Nagdodoble yung kanilang mga tawag dito, yung kanilang mga input sa system. So ang nababasa ay yung luma nilang payment, tapos yung sa bago nakikita ay yung tamang spelling. So hindi nakikita tuloy yung bagong binayad mo, ang nakikita yung luma. Pero sa solusyon po ng ganyang problema, pwede po ninyong idulog sa OWA yan, ayusin po natin yan para malaman natin kung talagang active ang inyong OWA membership. Sa oras na active yung OWA membership ninyo, automatic naman po na makakakuha kayo ng e-cards natin. So, si ma'am na alam niya naman na nakapagbayad na siya, pwede siyang pumunta Yes, Vice. para Ayusin natin kumuha yung ng system. kanyang e-card. Oo. Kasi maalamang sa OWA apps ang binasa yung lumang system na binayaran niya. Hindi nakita yung bago. Yung bago, So, okay. isi-synchronize lang namin yun. Ayusin lang namin yun. Once active nga, dahil nagbayad ka, automatic ipiprint na namin kaagad yung card. Okay, niyo sa so akin. si Ma'am Christine, kapag may oras po kayo, pwede po kayong pumunta sa consulate para makakuha po kayo ng OWA e-card. Although ngayon, digital pa lang. Dahil makikita po ng ating mga OWA officers yung payment ninyo na latest Tama. payment. So next question po kay Miss Jerilyn Alano. May tanong po ako, sir. Nakabayad na ako sa OWA bago lang. Available na ba ang e-card or discount? Kasi wala akong hawak na e-card. I think, nasagot na natin ito. Ano yan, ang digital e-card naman natin ay pwede pa rin gamitin. Vice, yung digital e-card natin, available din siya sa OWA, nasa Egov. Nasa Egov ba siya? eGov services, sorry. Yeah, available siya sa eGov services natin. May app din ba ang Egov? Meron ding app ang eGov natin. Pag may pag may eGov tayo na service, lalo na yung sa mga nagbabakasyon, required kayo Yes. mag-download ng eGov, di ba? Para sa Airport. tawag dito, parang clearance, ano? Oh. So, makikita ninyo yung OWA e-card ninyo na nakapaskil din doon. Okay. So, hindi lang sa OWA app nakikita Hindi yung lang sa digital OWA, pati sa e-card. eGov, andun na rin siya. Nandun din yung digital OWA e-card. Yes, ma'am. Nasa Egov din. So, yun pala, ma'am.
kahit na wala kayong hawak na physical card, okay lang po yun. Kahit picture pa lang nung digital card ninyo na makikita nyo sa OWA app or sa eGov app, ay pwede kayong maka-avail ng So, discount. unique yan. May QR code at barcode pa rin kasi yan kahit naka-digital yan. At ini-scan lang, no po? Ini-scan kung kinakailangan. Yung iba naman, kahit hindi na i-scan, okay na sa kanila. At tinatanggap. Okay, sige po. Another question. So, inuulan na pala tayo ng questions dito. But I think we still have time. So, hopefully masagot natin lahat ng question. Now, from Mr. Michael Ramos, may bracket po ba sa salary para maging scholar ang dependent ng OFW? Yes, Vice. Yung ODSP, Vice, dinesign yun para sa mga OFWs natin na may $600 pababa. Ano po yung ODSP? Yun yung Overseas Dependents Scholarship Program natin. Okay. So, yung ODSP na tinatawag natin, para yun sa mga scholarship grant na may sahod lang na $600 pababa. Pababa. Mhm. Okay. So, sila yung nakaka-avail talaga ng ODSP na yan. Pero, paano yung mga mataas ang sahod? Hindi ba pwedeng i-avail ang ODSP? Hindi, Vice. Kasi Okay. dinisenyo lang talaga yan para sa mga, for example, domestic workers, low-skilled workers, para yung kanilang mga anak mabigyan ng scholarship grant. Makapag-aral pa din. Pero yung EDSP, doon papasok yung may mga, ang tanong natin sino sa EDSP, yung sa Educational Development Scholarship Program namin, lahat pwedeng mag-avail. As long as competitive yung anak nyo at kayang mapasa yung entrance exam at ma-maintain yung grades, pwede siyang mag-avail ng EDSP na 60,000 coverage per year. So, clarify ko lang, sir, ha? Yung ODSP, ito yung walang exam. Ito yung walang exam. Walang exam. Oo. So, pero may mga available slots lang per region. Yes. And yung EDSP, ito naman yung competitive siya dahil may exam at saka mas malaki din yung nakukuha. Tama po, 'di ba? So kung yung ODSP na para sa mga OFW natin na may $600 pababa, meron silang mas marami sila, no? Mas maraming numbers of scholars itong ODSP. Yes, yes, Pero up to 20,000, tama po. per Up to year. 20,000 per year. So, iba po yung EDSP. So, sa tanong po kanina ni ma'am na kung meron bang bracket, meron lang bracket yung ODSP. Pero kung lampas kayo dun sa bracket na yon, yung mga anak po ninyo ay pwede nyo pong pag-taken ng EDSP exam at kung mag-qualify po sila, umabot sila doon sa cut-off na 800 scholars. Parang DOST din pala, no? Yes. Net? Actually, ang Parang DOST. nagpapatake ng exam niyan, Vice, DOST. DOST. Okay. So parang Pwede adjunct, competitive. parang additional pa doon sa DOST scholarship. Pwede rin silang kumuha ng OWA scholarship. And yun nga po, walang bracket po pagdating doon sa EDSP. So, thank you po. And meron another question from Miss Langga. Hello, ma'am. Ma'am, sir, about po sa scholarship. Paano po ma-avail? Kung pinipili lang po, even na 15 years na yung OFW. Tama po ba ito? Baka you can clarify, sir. Dapat ba? Meron bang ganun? Number of years tingin na ko sa OFW? Kung pinipili lang po, even na 15 years na. Okay. Sir, nililinaw ko lang, wala naman pong pinipili. Ang amin lang dito is makapag-take siya ng entrance exam and at the same time, pumasa siya dun sa, kung sa EDSP ang pinag-uusapan. Pero dun sa ODSP, talagang first come, first serve slot kasi First siya come, talaga, first serve. guys. Minsan ang ginagawa ng opisina nga natin, minsan tinitingnan na nga lang din yung grades ng mga bata kung talagang ito ba ay pwedeng Igawing scholar. i-prioritize at the same Opo. time kasi nga meron kasing mga batang talagang alam mong walang alam mo yun, Walang parang panggastos. walang interest na Okay. Walang interest na tapusin mag-aaral. ng yung kanilang pag-aaral. So, hanggat maaari tinitingnan din, na-qualified baga, pero wala akong pinipili ang OWA. Hanggat maaari, lahat mabigyan, pero syempre dahil limitado po yung slots natin, talagang kailangan po nating mag-unahan sa pag-avail na yan. Hindi po pinipili yan. Hindi po intensyon ng OWA na mamili ng kanilang mga scholars.
So, ano lang talaga, limited Limited lang lang talaga talaga. yung slots. Kasi kapag binigyan naman natin lahat, Mauubos maubos na naman yung pera natin. Kasi tandaan po natin, 94 SAR or $25 lang per 2 years. Pero yung binibigay natin sa 10,000 na bata, bibigay tayo ng 20,000 per year. So baka hindi po magkasya yung 25 USD natin per every 2 years kung bibigyan natin lahat. So first come, first serve po ito. And another question from Miss or Mr. Zilli. Ma'am and sir, what if fourth year college na po yung kapatid ko? Pwede ko po ba siyang maging dependent for scholarship? At saan po pwedeng mag-apply? Opo, pwede po, Vice. Kapatid. 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 Opo, Kung kapatid single niyo po. po siya, wala pong problema, Vice. Pero kung siya ay married, hindi po pwede. Anak lang talaga dapat. Okay, so clarify lang po natin. Yung dependent, kapag may asawa ka, ang dependent mo is yung asawa mo at yung mga anak mo. Pero kapag ka single ka, sino po yung mga dependents? Ang dependent mo lang din, kapatid. About parents. Parents, ibang usapan yun. Pag beneficiary, for example, nagkaroon ng dismembership, yung benefit no napupunta sa parent primarily. Pero pagka sa mga scholarship, Sa grant kasi scholarship. natin, pwede naman sa kapatid as long as immediate. Sir, paano kung gustong mag-aral ng parent? Pwede naman siya actually, pero more on the test yung sa upscaling natin guys, Okay. pwede siyang i-avail yun ng program Okay. ng OWA natin. So, halimbawa, ako po, isang single at meron po akong parents at mga kapatid. Yung mga kapatid ko, pwede kong i-apply sa scholarship at yung parents ko, pwede kong i-apply sa TESDA Tama. for yung mga partnership na between OWA and TESDA na training programs. Tama. So, yung question niya kanina, pwedeng-pwede yung Pwede kapatid naman niya. po As long as i-avail. single siya. As long as single po siya. At pwede po niyang kahit fourth year college na yan, kung makakakuha ng slot, of course. May slots kasi yan with under ODSP 2 and EDSP 2. Saan po pwedeng mag-apply? Sa mga regional welfare offices pa rin natin, Vice. Kung Okay. saan nasasakupan yung address ng dependents natin. And ano po yung yung mga requirements na dadalhin nila? Ako, I suggest, I refer it sa, sa website natin. Okay. Andun po yun, masyadong detalye ang nakalagay doon kung ano yung requirements. And even mas magandang bumisita rin sa ating regional welfare offices para mas ma-clarify pa yun, mas mapaliwanag ng ating regional welfare offices yung ating May ano ba kayo, sir? May idea kayo kung tuwing kailan ino-open yung slots? Okay, ang ino-open kasi yun, Vice, the last time nagpa-exam kasi last October, ang naalala ko nagpa-exam sila dito sa Saudi Arabia. Pero ina-anunsyo kasi yan, pagkatapos ng, tawag nito, pagkatapos ng school year, para sa mga graduating, about second quarter ng buwan, minsan ina-anunsyo na yun ng OWA natin. Mga April, tama ba? Mga second quarter, April, May, Mga June, April, May. July. So, i-announce yan ng Na-announce mga na ng OWA. natin. Para mas maganda, Facebook mag-monitor po sila sa mga Facebook pages ng ating OWA din, na regional offices. Siguro po maganda din na ngayon pa lang, i-check nyo na yung requirements sa OWA website, which is owa.gov.ph, para ma-prepare nyo na po. Kasi February na ngayon, so by April, baka mag-announce na yung OWA ng opening ng slots for the next school year. So para po makauna po kayo at maka-avail po kayo ng service. And even if nasa kalagitnaan na siya ng kanyang kolehiyo, kahit fourth year na siya, pwede pa din. So, next question po. May question po dito from Frost Magelois. Magkaiba po ba bawat opisina ang OWA, MWO at Philippine Consulate ng Jeddah? Ako po ay worker dito. I think nasagot mo rin kanina, yung OWA at MWO ay nagtutulungan para sa welfare and other assistance sa mga OFWs. And yung Philippine Consulate General in Jeddah, particularly po, yan po yung representative ng ating Philippine government dito sa parteng ito ng Saudi Arabia and the Western region. Sa Eastern region po, sa eastern part ng Saudi Arabia, nandun po yung ating Philippine Embassy. Ang embassy at ang consulate, yan po ay
representative ng entire Philippine government. And dito po sa atin sa Jeddah, meron tayong Philippine Consulate General at naka-attach po sa atin yung MWO at yung OWA. So, kung tatanungin niyo po, magkaiba ba ang opisina? Isa lang po yung opisina natin dahil kami po yung representative ng Philippine government. And under the one country team approach, kahit iba-iba yung mother agencies namin sa Pilipinas, pagdating po dito sa abroad, isang gobyerno lang po kami. Yung Philippine Consulate, yung OWA, yung MWO. At nagkakaiba lang po kami pagdating sa mga serbisyo na binibigay namin. So halimbawa, kailangan mo ng passport, lalapit ka po doon sa passport services ng ating Philippine Consulate. Kung kailangan mo ng i-renew ang iyong OWA membership, at doon ka po pupunta sa opisina ng OWA. Pero isang gobyerno lang po tayo, isang Philippine government lang po tayo dito sa Philippine Consulate General. So hopefully, unless may sagot pa po si Sir Richard. Wala na, maliwanag. Kasi Ayun po. namin advice. Ayun po. So, I think meron pa tayong one last question before tayo mag-end. May last question pa rin ako sa iyo, Sir. From Sir Datu, paano po matulungan ang domestic worker na 10 years na hindi pinapauwi ng amo? Nakapag-email na po kami sa DMW. Kamusta kabayan? At na-endorse na po sa MWO Jeddah. Paano po mapansin ang concern ni OFW? Okay. Sige, i-review po natin, no? Pwede ninyo ibigay ulit yung pangalan. Yung mga 10 years na hindi na pinapauwi ng employer, unang-una kailangan namin yung pangalan ng OFW. Kung hindi pa namin nakikita o kung nakita man namin, tingnan namin, i-review ko lang po muna kung ano na yung unang hakbang na ginawa. Pero definitely, kaya pong tulungan ng ating OWA yan kasi nakikipag-ugnayan ng ating OWA sa mga employers, sa mga otoridad, hanggat maaari. Kasi minsan, wala na tayong natitrace na ikama. Kaya ang sa akin ba is importante makuha ko lang kahit pangalan. Kasi nakakakuha tayo ng access kahit paano sa tulong ng mga government agencies dito na mabigyan tayo ng access dun sa mga detalye ng ating OFWs. So, once nakuha natin yung detalye, nilalapit din natin sa otoridad yan at sa labor office para tulungan tayo na either i-compel yung employer na pauwiin ang worker ninyo na yan, na matagal lang gustong umuwi pero ayaw niyong pauwiin, o kung gusto talaga ng worker, kung nakakausap man ito ng ni Sir, yung OFW, at gusto na talagang umuwi personally, so opportunity rin namin na pumunta sa police station para humingi ng tulong para ipakuha siya at mapunta sa kustodiya natin kung kinakailangan hanggang maayos natin mabigyan siya ng final exit visa. So medyo may proseso. Ayun nga lang, nakikiusap ako, Sir. Naintindihan ko kung nailagog na ninyo to sa amin. Malamang na-actionan na rin siya initially pero hindi pa matapos-tapos dahil sa mga prosesong bagay na kailangan gawin initially. So, pwede pong itawag ninyo ulit sa akin, ilapit sa amin dito. Kulitin po ninyo kami ng kulitin. Wala akong problema mangungulit kayo sa akin na sa amin dito sa OWA. Sisiguraduhin po namin hanggat maaari matugunan po yung pangangailangan ng ating OFW. Yes po. Again, ilapit nyo lang po at kailangan ng detalye. And most importantly, yung pangalan ng ating kababayan na nangangailangan ng tulong. And bukas po ang aming opisina, bukas din ang aming mga hotlines at ang aming Facebook page. Pwede po kayong mag-message. Sir Dato kanina, pwede nyo pong i-message sa aming Facebook page yung pangalan and yung siguro pati yung location ni OFW para ma-review po yung case at makita ni Sir Richard at ma-update din po yung ating OFW at yung mga kamag-anak na humihingi ng assistance. And one last question. Pero ito rin yung aking closing question kay Sir Richard. Si Sir Romy may closing question siya. Thank you, Sir, for the question. Ano yung mga bagong plano ng OWA para mas mapalawak pa ang serbisyo para sa mga OFWs? Okay. Sir Romy, nakarami ka na. Anyway, yung ating OWA, ang planong OWA ngayon para mas mapalawak pa. Unang-una, pinopromote natin yung mga serbisyo caravan na OWA at the same time upang mas maparami, mas mapaabot natin ang mga serbisyo ng OWA natin. Dinadamihan natin ang mga programa at serbisyo na pwede nilang ma-avail sa OWA. Tulad ng binanggit ng ating mahal na administrator, nagdagdag ng 10,000 slots para sa scholarship. So,
mas yung e-card natin, dinagdagan ng mga perks and discounts, mga pribilehiyo na bigay ng mga partner agencies natin. At mas nilalapit natin ang OWA sa mga OFWs. So para mas lumawak pa ang serbisyo ng ating OWA. So marami tayong mga promotions na ginagawa para sa ating mga kabayan, para sigurado na makuha, mapalawak pa ang serbisyo. At Vice, tulad ng binanggit ko, andito lang ang OWA. Anytime, kung may mga katanungan pa kayo, pwede po ninyong ilapit sa amin. O kung mahihiyang magtanong, libre po ang magtanong. Andito po kami. Huwag po kayong matakot. Hindi po kami magsasawang tumulong at sagutin ang mga katanungan ninyo. Thank you very much, Sir Richard. And siguro one last, invite nyo po yung mga hindi pa active OWA members na mag-renew ng kanilang OWA membership. Okay. Mga kabayan, andito na po tayo sa Jeddah, At inaanyayahan ko po yung ating mga kabayan dito sa Saudi Arabia, lalo na dito sa western side ng Saudi Arabia. I-renew po ninyo yung ating mga OWA membership. Dahil sabi nga namin, pag OWA member ka, protektado ka. At ang lahat ng serbisyo na yan, nagagawin namin sa inyo, syempre, dahil OWA cares, OWA lahat po, gagawin po sa inyo lahat ng serbisyo. At dahil OWA member ka, ito ay serbisyong may puso. Maraming salamat po, Richard, sa napaka-informative at malinaw na pagpapaliwanag tungkol sa OWA at ang mga serbisyo para sa ating mga kababayan. And as a closing spiel ko po sa ating mga kababayan, sana po ay naging malinaw ngayon kung bakit mahalaga na maging inform at maging active OWA member tayo. And alam naman po nating lahat, ang pagiging OFW ay hindi madali. And malayo tayo sa pamilya, marami tayong mga sakripisyo. Pero tandaan po ninyo, gaya ng sinabi ni Sir Richard kanina, may mga ahensya po tayo na handang tumulong at umalalay sa inyo. At kung may mga natutunan po kayo sa episode natin na ito, please share this live session para mas marami pa tayong mga kababayan na maabot ng ating mga impormasyon. And muli po, ako po si Vice Consul Crystal Rabanal at ito ang inyong Jeddah PCG Live Podcast. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Richard. And kita-kita po tayo sa susunod naming episode. Ramadan Mubarak po sa inyong lahat.